Kabanata 761. Ang munting lumpo. Sinaktan ng mamamatay tao si Nicole para sa kanyang anak, at si Nicole ay nakaligtas lamang dahil siya ay mapalad. Paano kung hindi nakatakas si Nicole? Paano kung hindi dumating si Clayton sa oras? Ayaw lang ni Grant na mag-aksaya ng isang sentimos sa pamilya ng mamamatay tao na ito. Natahimik si Nicole ng ilang segundo, alam niyang lahat sila ay nag-aatubili para sa kanya. Kung hindi, sa karakter ni Grant, nalutas na niya ito ng pera. Pera ang kahinaan ng asawa ng mamamatay tao. Kung kakasuhan nila ng extortion at blackmail ang asawa ng mamamatay tao, makukulong din ito. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Grant dahil nagdamdam siya. Napaawang ang labi ni Nicole. Nanlalabo ang maganda niyang mga mata. Ang perang ito ay magtatakda ng isang positibong imahe para sa amin at maglatag ng pundasyon para sa proyekto sa Sun City. Sulit ito. Siya ay isang babaeng negosyante pa rin na maaaring timbangin ang mga kalamangan at kahinaan sa pinakamaikling panahon. Ang kaunting pera na ito ay wala sa kanila. Alam ni Grant na nakapagdesisyon na si Nicole, kaya hindi niya ito pinigilan. Okay, since you've decided, we'll do it your way, but there is one thing. You can't step out of the hospital. Let others do whatever you want for you. Napangiti si Nicole. Siyempre, ayokong maging medyo baldado in the future. Tumawa si Grant. Ang dalawa sa kanila ay nag-usap tungkol sa ilang malalayong bagay at ibinaba ang telepono. Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Naisip ni Nicole na ang doktor ang nag-iikot, kaya sinabi niya nang hindi itinaas ang kanyang ulo, "Pasok." Isang chubby na tao ang nakatayo sa harapan niya na may malaking ngisi sa mukha. "Miss Stanton, ang tagal na. Miss na kita." Bahagyang nanigas si Nicole. Pinsan ni Mitchell. "Toto. Bakit bigla siyang lumapit? Parang tumaba si Toto." Ang kanyang nakangiting mga mata ay singkit sa isang hiwa, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang maliksi na paggalaw sa anumang paraan. Maayos niyang inilapag sa maliit na hapagkainan sa gilid ang mga dala niya para kay Nicole. "Balita ko may sakit ka. I was so worried about you. With our friendship, I had to come and see you." Kinagat ni Nicole ang mga labi para pagtakpan ang pagkataranta at kakulaitan. Hindi niya alam kung kailan sila nagkaroon ng pagkakaibigan ni Toto. Walang awang inabot ni Toto sa kanya ang isang tinidor. "Ito ang aking lutong bahay, mababa ang taba, masustansyang pagkain na mainam para sa iyong kalusugan. Puno ito ng lahat ng uri ng nutrients. Subukan mo." Nagtaas ng kilay si Nicole. Nagtiwala siya sa husay ni Toto sa pagluluto. Kung hindi niya matitiis na manatili sa Imperial Gardens nang matagal nang nasugatan si Eric. Laging mahusay si Toto sa pag-unawa sa mga iniisip at alalahanin ng mga kababaihan at hindi nagluluto ng mga mamantika na pagkain. Sobrang kitikam-takam at masarap din ang mga pagkaing ginawa niya. Bagamat nagulat si Nicole sa kanyang biglaang pagdating, nang makita ang mesa na puno ng maliliit na pinggan, nakaramdam ng gutom si Nicole. Sa pag-iisip nito, hindi na nagpapigil si Nicole. Kumuha siya ng isang piraso ng ravioli at kinagat iyon. Natunaw sa bibig niya ang katas sa bulsa ng pasta. Ito ay isang ganap na kasiyahan. Agad na lumuwag ang kalooban ni Nicole. Tinuro niya ang katapat na upuan. Umupo. Hindi magalang si Toto at umupo sa gilid habang nagsuot ng gloves para maghiwa ng mga hiwa ng inihaw na baka. Ito ay malutong at sunog. Napabuntong hininga siya nang hindi sinasadya. Ilang araw nang hindi nakatulog ng maayos si Mr. Ferguson. Minsan, sa opisina na lang siya matutulog. "I'm so heartbroken when I see it." Ito ang layunin ng pagbisita ni Toto, upang makakuha ng simpatiya kay Eric. Kumunat ang noo ni Nicole at tumingin kay Toto. Ginagawa niya yon para kumita. "He can earn 10 of millions a minute, so why are you feeling heartbroken for him?" Ang isang mayordomo na may taunang sweldo na 10,000 dolyar ay nag-aalala para sa isang tao na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Natigilan si Toto. Agad siyang nakaramdam ng panghihina at hindi alam kung paano itutuloy ang susunod niyang sasabihin. Kabanata 762. Maling flattery. Binuksan ni Toto ang kanyang bibig at tahimik ng ilang segundo. Makalipas ang ilang sandali, huminahon si Toto at hindi pa nakalimutan ang kanyang misyon.
Hindi ginagawa ito ni Ginoong Ferguson para sa pera, para sa iyo, Miss Stanton. Ang mga magagandang mata na tulad ni Nicole ay natigilan sandali. Tila naiintindihan niya ang layunin ng pagbisita ni Toto. Sa sandaling iyon, hindi inilantad ni Nicole ang mga hangarin ni Toto. Ngumiti lang siya at nagpatuloy na kumain. Nakita ni Toto na hindi ipinagpatuloy ni Nicole ang pag-uusap, ngunit pinatong niya pa rin ang kanyang sarili at nagpatuloy. Nang malaman ni Ginoong Ferguson ang tungkol sa iyong aksidente, hindi siya natutulog ng 2 araw. Sa sandaling nakuha niya ang balita, nagmamadali siyang parang baliw sa Sun City, ngunit nang siya ay bumalik, mukhang ibang kakaibang tao siya. Ang mga kamay ni Nicole ay huminto ng bahagya, at ang kanyang puso ay nanginginig ng hindi napapansin. Sa araw na iyon, malinaw na hindi nakita ni Nicole si Eric matapos siyang magising. Paano siya napunta sa Sun City? Sinabi ni Toto, pagkatapos ay napunta siya rito ng 1 beses, at pagkatapos na bumalik siya, hindi niya mapigilan at lumipas. Medyo mas maganda ang pakiramdam niya at bumalik sa opisina, pinapanatili ang kanyang sarili sa trabaho. Sa katunayan, nais lang niyang makita, ngunit kapag nabanggit ko ito, sinabi niya na. Ayaw kong makita siya. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nagnakaw ng isang sulyap kay Nicole. Dahan daw ang si Nicole ay dahan daw ang may kalmadong mukha. Ang kanyang pag-uugali ay pino at matikas. Kahit na kumakain, napakaganda niya. Sumimangot si Toto at naisip, bakit hindi nag-aalala si Miss Stanton? Bakit hindi siya naging malambot? Ako ay napakaboses at emosyonal. Kinagat niya ang kanyang mga labi, nag-isip, at nagpatuloy na sabihin, hindi ko pa nakita si Mr. Ferguson na mukhang napapawi tulad ng nawala ang kanyang kaluluwa. Kung ang isang napakahusay na tao tulad ni Ginoong Ferguson ay maaaring isipin ako ng ganyan, sa palagay ko, ako ay maaaring mamatay ng walang panghihinayang. Hindi mapigilan ni Nicole ngunit mag-snicker. Kamandat ang mga mata niya habang nakatingin sa kanya. Toto, palagi akong nag-usisa tungkol sa isang bagay. Ang pamantayan ni Eric sa paggamit ng mga tao ay palaging napakataas. Si Mitchell ay isang nangungunang nagtapos mula sa nangungunang 10 sikat na unibersidad sa buong mundo. Maaari lamang siyang manatili sa tabi ni Eric dahil sa kanyang mataas na kalibre at natitirang kakayahan. Hindi ka isang profesional na butler, ngunit napili kang magtrabaho para sa kanya. Ang sinabi niya ay sapat na euphemistic. Ang mga pamantayan ni Toto sa lahat ng aspeto ay hindi nakamit ang mga kinakailangan sa pag-upa ni Eric. Bago sila naghiwalay, kahit na ito ay isang kasambahay o isang lutuin, pinaputok ni Eric ang hindi mabilang na mga tao sa mga batayan na ang kanilang hitsura ay hindi nakamit ang kanyang mga pamantayan. Sa pagkatapos ng pagpili at pagpili, ang mga gawaing bahay ay nahulog pa rin sa balikat ni Nicole. Bakit si Toto, na hindi natatangi sa hitsura o kakayahan, ay namamahala upang manatili sa tabi ni Eric? O mayroong isang bagay tungkol kay Toto na naging natatangi sa kanya? Tumahimik si Toto para sa isang moment. Ang kanyang ekspresyon ay medyo nasisiraan. Siyempre, ito ay dahil makakatulong ako kay Eric Ferguson na makabuo ng mga ideya upang ituloy ka. Gayunpaman, walang masabi si Toto. Siya ay talagang hindi maaaring ipagkanulo si Eric. Pinakagulo ni Toto ang kanyang ulo at kumilos na parang nabigla rin siya sa tanong na ito. Marahil. El-excel sa aking kaligtasan at napakabuti ko. Naririnig iyon, si Nicole ay nababagabag at binigyan siya ng isang nakagulat na hitsura bago siya tumanggo na may magaan na ngiti. Manam. Dapat iyon ang kaso. Ha? Sino ang niloloko niya? Naisip ni Nicole. Gayunpaman, si Nicole ay walang kaunting interes sa patuloy na pagsisiyasat pa. Ayaw niyang magtanong ng higit pang mga katanungan tungkol sa mga tao ni Eric. Nag-joke si Toto at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa kanyang talento sa pagluluto. Hindi niya alam na ang paksa ng sad fishing para kay Eric ay dinala ni Nicole. Matapos makumplito si Nicole, mabilis na nagsimulang linisin ni Toto hanggang sa walang bahid ito. Talagang profesional siya. Nang umalis si Toto, pinag-uusapan niya kung paano niya isinagawa ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto sa cafeteria ng paaralan noon. Hindi pa rin siya nag-chat. Gayunpaman, pagod si Nicole, kaya maaari lamang dalhin ni Toto ang basura. Nang bumaba si Toto, napagtanto niya na ang isang bagay ay hindi tama. Paano ko napag-usapan ang aking sarili sa buong oras?
Kumusta naman ang bagay ni Eric? Kabanata 763. Duplicitous Clayton. Biglang napagtanto ni Toto na sayang ang oras na ito. Habang naglalakad si Toto papunta sa pinto na nakasandal ang ulo, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na lalaki na pumasok. Ang lalaki ay matangkad, matuwid, at mahinhin na Ginoo, nagbibigay ng isang mabait at matalik na pakiramdam, ngunit nakalaan at marangal. Napahinto si Toto sa kanyang mga yapak at biglang naalala na ang lalaking ito ay si Clayton Sloan. Siya ang gwapo, matangkad, maganda ang pangangatawan, mabait, mapagpanggap, at duplicitous na si Clayton Sloan. Balisa at balisa si Toto. Gusto niyang bumalik sa ward, ngunit ang kanyang pangangatuwiran ay humadlang sa kanya na gawin iyon. Dahil kinakatawan ni Toto si Eric sa bawat salita at kilos, hindi niya magawang lalo pang galitin si Nicole kay Eric. Kaya naman, mabilis na umalis si Toto at direktang tumakbo sa Ferguson Corporation. Napakasama ng ugali ni Eric nitong mga nakaraang araw. Ito ay simpleng kakilakilabot. Todo pangamba ang kanyang mga nasasakupan dahil hindi nila alam kung bakit nagbago ang ugali ni Eric. Maging si Mitchell, ang kanang kamay ni Eric, ay sinubukan ang lahat upang maiwasan ang pagkukusa na hanapin si Eric. Napatakbo si Toto, hinihingal. Tumingin si Mitchell sa kanyang pinsan at tinanong, "Ano ang nangyayari sa iyo?" Itinuro ni Toto ang opisina ni Eric. "Nandito si Mr. Ferguson, tama ba?" Tumanggaw si Mitchell. Lumapit si Toto para kumatok sa pinto. Nang makarinig siya ng malalim na boses na nagsasabing, "Pasok," mula sa loob, itinulak ni Toto ang pinto. "Mr. Ferguson, bumalik ako." Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata na malalim at madilim. Paano siya gumaling? Kung hindi dahil sa pagtanggi ni Nicole na makita siya, gusto ni Eric na puntahan siya araw-araw kahit gaano pa siya kabisi. Natatakot lang siya na magalit ito kapag labag ito sa gusto nito na makakasama sa kanyang paggaling at lalong lumala ang kanilang relasyon. Araw-araw nang hindi siya nakikita ay parang nilalamon ng mga langgam ang puso niya. Ito ay hindi matiis. Wala siyang mapaglabasan ng galit at tanging sa puso niya lang iyon na itatago. Buti na lang at laging may mga tao sa kumpanya na nagkakamali na naghahanap lang ng pasaway. Napaawang ang labi ni Toto. Maayos na ang paggaling ni Miss Stanton, ngunit dahil sa kanyang pisikal na kondisyon, nilimitahan ng doktor ang bilang ng mga bisita at oras, kaya maraming tao ang hindi makakita sa kanya. Ito ay isang napakagandang dahilan na natagpuan niya para kay Eric, na hindi lamang si Eric ang tinanggihan. Tiningnan siya ni Eric ng masama, ibinaba ang mahalagang panulat sa kanyang kamay. Mahigpit at malinaw ang kanyang tono. "Only unnecessary people are rejected. Didn't you manage to visit her?" Natigilan si Toto. Hindi madaling lokohin si Eric. Umubo siya at naalala ang ideyang naisip niya sa kalsada. Napakalawak ng kanyang ngiti na tila umaapaw sa kanyang mukha. "Mr. Ferguson, mayroon akong paraan para makita ni Miss Stanton ang tunay na kulay ni Clayton Sloan." Matalim na tumingin kay Toto ang malalawin na mga mata ni Eric. Para siyang nabingi nang marinig ang pangalan ni Clayton. Bakit hindi pinatay ng suntok na iyon si Clayton noong una? Napaisip si Eric. Tumingin siya kay Toto, naghihintay ng sasabihin nito. Hindi na makapaghintay si Toto na ibahagi ang kanyang napakatalino na ideya. "Mr. Sloan has been in the venture capitalist circle for so many years. Tiyak na may mga babae siyang nakapaligid sa kanya, tama. Kung mayroon siyang mga iskandalo sa lahat ng dako, titingnan pa ba siya ni Miss Stanton?" Bahagyang natigilan si Eric. Pinisil niya ang panulat sa kanyang kamay at marahang tinapik ang desk. Nagkaroon ng kahulugan. Noon, si Eric ay isang tao lamang na gumamit ng isang tuwirang paraan upang mapa-address si Clayton sa kanyang sariling kagustuhan sa pamamagitan ng pagpaparanas kay Clayton ng kanyang kapangyarihan sa negosyo. Gayunpaman, ang epekto ay nagkaroon ng napakakaunting tagumpay. Sa mga tuntunin ng pribadong buhay, nagkaroon ng isang anak na lalaki si Clayton, kaya paano magiging ganap na malinis ang kanyang nakaraan? Sa karakter ni Nicole, wala siyang pakialam na ipaglaban ang isang lalaki sa ibang babae. Salamat kay Toto, nakaisip si Eric ng ganoong roundabout at mabisang paraan. Ito ay isang hit lamang. Kung titingnan ang reaksyon ni Eric, alam ni Toto na mahusay ang kanyang pamamaraan. Kabanata 764. Napakabait ni Ginoong Ferguson.
Bagamat maraming pamamaraan si Toto, limitado ang kanyang kakayahan. Lalo na para sa isang katayuan ni Clayton, ang pagsisikap na maghukay ng dumi sa kanya ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ni Toto. Gayunpaman, hindi ito dapat maging isang mahirap na gawain para kay Eric. Sa sandaling iyon, hindi na nababalisa si Eric. Nagtaas siya ng mata para tingnan si Toto. Ano ang gusto niyang kainin? Bumili ka na ng mga sangkap. Matututo akong gumawa nito mamayang gabi pagbalik ko. Bilang isang nagbagong mabuting tao, si Eric ay may mataas na pangangailangan sa kanyang sarili. Ang isang may kakayahang asawa ay dapat na magawa ng maayos sa tahanan at sa publiko. Gusto ni Eric na gawing perpekto ang kanyang sarili hanggat maaari. Ang anumang pagwawasto ay para kay Nicole. Nang marinig ito ni Toto, tumigas ang kanyang katawan. Gustong magluto ulit ni Mr. Ferguson. Bakit kailangan niyang sirain ng paulit-ulit ang bagong cousinang iyon? Gayunpaman, hindi napigilan ni Toto ang sarili na pigilan si Eric. Si Eric ay nahumaling sa pagiging isang virtuous husband, at hindi inamin ang kanyang sariling kabiguan at kawalan ng kakayahan sa pagluluto. Napaawang ang labi ni Toto at napabuntong hininga. Oo, Mr. Ferguson. Pupunta ako at ihahanda ko ito. Tila oras na upang makipag-ugnay sa isang tao upang bumili ng isa pang set ng mga kagamitan sa kusina. Pagkaalis ni Toto, kinuha ni Eric ang telepono at tinawagan ang pribadong detective sa Liberty, pagkatapos ay nag-iwan ng ilang tagubilin. Nang makarinig si Eric ng katok sa pinto, itinaas niya ang kanyang mga mata at ibinaba ang telepono. Halatang masaya ang mood niya. Ang bisita ay ang tagapamahala ng departamento ng proyekto, na dumating sa opisina ni Eric nang may kaba at determinasyon na mamatay. President, nilinaw na ang usapin. Ang departamento ng proyekto ay hindi gaanong mahigpit sa pag-audit, kaya naantala ang panahon ng pagtatayo ng isang buwan. Ito ay isang pagkakaiba ng isang buwan mula sa inaasahan ni Eric, na nakagambala sa orihinal na pag-aayos ni Eric. Ang huling project manager ay na-dismiss sa Ferguson Corporation dahil na-delay niya ang proyekto ng isang linggo. Isang buwan siyang delay. Nang marinig ito ni Eric, bakas sa kanyang mga mata ang kalupitan at panlalamig na nagpang-inag sa takot sa project manager. Matapos ang ilang segundong katahimikan, handa nang harapin ng manager ang dumadagandong na galit ni Eric. Malalim ang tono ni Eric, at napakalamig ng boses niya. Forget it. 1 month is the limit. Huwag mo nang uulitin. Natigilan ang manager at gulat na napatingin kay Eric. Nananaginip ba ako? Akala ko ba bad mood si Mr. Ferguson? Di ba sabi nila mamamatay ang sino mang humipo kay Mr. Ferguson? Sabi niya kalimutan mo na. Anong klaseng swerte meron ako? Salamat, Mr. Ferguson. I'll go back immediately to supervise it personally. I won't let you down. Napakabait ni Mr. Ferguson. Ikinaway ni Eric ang kamay sa inis. Sakto namang umalis ng opisina ang manager. Nagulat si Mitchell nang makita itong manager na lumabas ng opisina ni Eric na may ngiti sa labi. Ito ay isang napakabihirang pangyayari. Mitchell, pinaghirapan mo. Balik na ako sa trabaho. Inayos ng manager ang kanyang damit, ngumiti, at umalis. Hindi nakaimik si Mitchell. Sa ospital, tuwang-tuwa pa rin si Nicole sa pag-alis ni Toto. Bagamat napakahandi ni Toto, siya ay isang chatterbox at binigyan siya ng sakit ng ulo. Nilabas na lang ni Nicole ang phone niya na may balak na pakiusapan si Kay na huwag lumapit para maghatid ng pagkain niya nang makarinig siya ng katok sa pinto. Ito ay napaka-regular, kalmado, at tahimik. Para bang kilala niya kung sino ang nakatayo sa labas. Pasok po kayo. Itinulak ni Clayton ang pinto. Nakatayo siya doon na gwapo at matangkad, mukhang mahinhin at maamo. May reality na nakaukit sa kanyang mga buto, kaya imposibleng hindi pansinin. Naistorbo ko ba ang pahinga mo? Napangiti si Nicole. Hindi. May dalang pink na kahon ng pagkain si Clayton at inilagay ito sa kanyang harapan. Mainit ang boses niya. Are you hungry? Medyo disente ang husay ng chef ko. Kung gutom ka, gusto mo bang kumagat ng konti? Medyo humihingi ng tawad sa kanya si Nicole at ngumiti, medyo nahihiya. Kakakain ko lang. Napahinto si Clayton sa kanyang mga galaw sa pagbukas ng kahon ng pagkain. Muli niyang nilagay ang takip. Okay, kung gayon hindi ko papahirapan ang iyong panlasa. Kabanata 765.
Ang pinakamahal na orange. Bigla, kinuha ni Clayton ang isang perpektong bilog na orange mula sa wala kahit saan na mukhang masigla at maganda. Ito ay lubos na nakakaakit. Ang kanyang mga mata ay mainit-init at malambot, at ang kanyang tinig ay labis na nakapapawi sa tainga. Ito ay para sa iyo. Ilang sandali si Nicole nang makita niya ang orange sa harap niya. Nakatanggap siya ng maraming mga regalo sa kanyang buhay, ginto at pilak na alahas, mga kwintas na brilyante, mga mamahaling kalakal na mas mahal kaysa sa iba pa. Gayunpaman, ang maliit na orange na ito na may kumikinang na kinang sa ibabaw ay hindi sinasadyang pumasok sa kanyang puso. Ang isang tiyak na lugar sa kanyang dibdib ay nanginginig ng bahagya. Lumambat ang puso niya. Bago niya ito kumain, maaari na niyang tikman ang tamis. Inabot ni Nicole at kinuha ito, sinusubukan na huwag pansinin ang emosyonal na kaguluhan sa kanyang puso. Kalmado siya at binubuo habang nakatingin sa kanya at ngumiti ng magalang. Paano mo nakuha ang maliit na orange na ito? Ngayon lamang noong ako ay paradahan, isang matandang lalaki na nagbebenta ng mga dalandan na hindi sinasadyang kumatok sa kanyang cart sa pintuan ng kotse ko. Medyo natakot siya, kaya't hiniling ko lang ng isang maliit na orange bilang kabayaran. Ngumiti si Clayton at ipinaliwanag. Ang kanyang tinig ay tulad ng isang trickle ng tubig, kaaya-aya at gumagalaw. Tumawa si Nicole. Ang kanyang sasakyan ay isang mababangki na mamahaling kotse. Ang mga gastos sa pag-aayos ay hindi bababa sa 5 mga numero. Kumuha lang siya ng isang kahel bilang kabayaran. Gayunpaman, ito ay katulad ng karakter ni Clayton, mabait at banayad. Nagtaas ng kilay si Nicole. Kung gayon ang maliit na orange na ito ang pinakamahal na orange sa mundo. Pumayag si Clayton. Iyon ang dahilan kung bakit ibinibigay ito sa iyo upang tikman kung ano ang naiiba tungkol dito. Ang kanyang titig ay gumawa ng mukha ni Nicole. Tumalikod siya at tumingin sa bintana sa walang ulap na asol na langit. Kainin ko ito sa kalahating oras mamaya dahil kumain na ako. Medyo natigilan si Clayton. Bigla siyang naalala ng isang bagay at kinuha ang kanyang telepono. Sa pamamagitan ng paraan, sinubukan ni Michael na tumawag sa iyo ng video mula pa noong araw bago kahapon. Gusto mo bang makita siya ngayon? Si Clayton ay napakamapagpakumbaba at iginagalang ang kanyang opinyon. Tumanggo si Nicole. Siyempre, namiss niya ang nakakatawa na si Lil Michael. Nag-click si Clayton sa app. Sa isang iglap, ang chubby ni Lil Michael at gwapong maliit na mukha ay lumitaw sa screen. Tatay, miss na miss kita. Maaari ba kitang makita? Si Lil Michael whined ng buong buo. Si Clayton ay hindi gumagalaw at kulot ang kanyang mga labi. Nope. Bilang isang ama, kilala niya ang mga trick ni Lil Michael na mas mahusay kaysa sa iba. Namiss ba siya ng anak niya? Malinaw na namiss ni Lil Michael si Nicole. Si Clayton ay hindi kailanman papayagan ang kanyang anak na si Nicole sa buong araw dahil sa takot na ang kanyang anak na lalaki ay magsasalita ng masama sa kanya sa oras-oras. Kung nangyari iyon, maaaring mawala talaga si Clayton sa kanyang pagkakataon na makasama si Nicole. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Inunat niya ang kanyang kamay. Hayaan mo akong makita siya. Ibinigay ni Clayton ang telepono kay Nicole. Nang lumitaw ang mukha ni Nicole sa screen, tumalon si Lil Michael sa sorpresa. Pretty lady. Ngumiti si Nicole. Lil Michael, naging maayos ka na ba? Siyempre. Nanalo ako kamakailan sa unang lugar sa World Youth Intelligence Championship. Kamangha-manghang. Si Lil Michael ay karaniwang napakababangki, ngunit nang makita niya ang kanyang magandang ginang, hindi niya maiwasang maipakita ang kanyang mahusay na mga nagawa. Napili siya mula sa pangkat ng mga bata upang makapasok sa pangkat ng kabataan. Si Lil Michael ang bunsong kampyon, nakapansin-pansin sa industriya. Pinuri siya ni Nicole ng kaunti pa. Si Lil Michael ay flatter, golic, at ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Si Clayton ay sumigaw sa gilid. Nais pa niyang ipagmalaki ang tungkol sa kaunting nakamit na ito. Ang pagdinig ng tinig ni Clayton, si Lil Michael ay naging medyo nagagalit. Nakikipag-usap ako sa magandang ginang. Dapat umalis ang mga taong hindi nauugnay. Ha? Bilang kanyang ama, ako ay isang hindi nauugnay na tao. Galit na galit si Clayton, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang paglilinang na huwag maging impulsive. Naisip ni Clayton, kapag may pagkakataon ako, magmadali ako sa kabilang panig ng Atlantiko upang turuan ang batang ito ng isang aralin.
Kabanata 766. Ako ang pinakagusto sa iyo. Walang magawa si Clayton. Tumayo siya at itinuwid ang kanyang damit. Fine, magpapahangin ako sa labas. Si Nicole ay kumaway kay Clayton, pagkatapos ay tumingin kay Lil Michael at talagang nais na hawakan ang kanyang shaggy hair. Lil Michael, mahal na mahal ka ni tatay. Malulungkot siya kapag ginawa mo ito. Si Lil Michael ay nagpout at naisip, hindi niya gagawin. Ngunit nais kong kausapin ka lang, magandang ginang. Agad na hindi makaya ni Nicole ang batang lalaki. Siya ay tulad ng isang mahusay na pag-uugali na sanggol. Ano ang kasalanan niya? Okay, pagkatapos ay pag-usapan natin ang tungkol sa iyong tatay. Ano sa palagay mo ang kanyang lakas? Si Lil Michael ay nagpupumilit na mag-isip tungkol sa tanong na ito na talagang mahirap para sa kanya. Mayroon pa bang lakas si tatay? Sa tuwing tinawag niya akong mabuting batang lalaki, kukunin niya ang aking tagapagturo upang bigyan ako ng higit pang mga aralin. Ang matamis na trick na ito ay hindi na masyadong sweet. Kung wala akong sasabihin, kung gayon ang magandang ginang ay iisipin na hindi ako mabuting bata. Para sa kapakanan ng aking imahe, dapat kong pagsuso ito at purihin si tatay. Tumawa si Nicole. Isang magandang pagkakataon upang masaksihan ang kanilang malakas na bono ng ama at anak. Pinahiran ni Lil Michael ang kanyang maliit na labi at pinag-isipan, si tatay ay may napakaraming lakas. Siya ay may disenteng mukhang, kaya lahat ng mga batang babae na katulad niya, ngunit mas gusto ako ng lahat. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Hindi nakalimutan ni Lil Michael na purihin ang kanyang sarili kapag pinupuri ang iba. Ang cute na maliit na bata. Ano pa? Sinabi ni Lil Michael, siya ay mayaman at hindi maaaring gastusin ang lahat ng kanyang pera, ngunit mas mayaman ako sa hinaharap. Tumanggo si Nicole. Ano ang isang mapaghangad na batang lalaki? Ano pa? Hinahabol ni Lil Michael ang kanyang mga labi. Gusto kanya. Natigilan si Nicole at hindi gumanti. Agad na nakaramdam si Lil Michael ng malabog at naging pula ang mata. Ngunit mas gusto kita. Ako ang pinakagusto mo. Bahagyang nanginginig ang puso ni Nicole. Nakakakita ng reaksyon ni Lil Michael, ang kaunting komplikadong emosyon ay agad na nawala. Nagmamadali siyang tumugon, syempre, gusto ko rin kayo. Kailangang manatiling matatag ang mga lalaki, okay. Ang mga hikbi ni Lil Michael ay huminto ng bigla na parang kumikilos lang siya. Tumanggo siya ng time. Alam ko. Sinabi rin ni Susan. Si Susan ay isang kaibigan na nag-aalaga sa akin. Kapag lumaki ako, si tatay ay magiging isang matandang lalaki. Walang batang babae ang magugustuhan ng isang matandang lalaki. Sino ang hindi gusto ng mga batang hunks? Kaya, mayroon pa rin akong malaking kalamangan. Hindi maihahambing sa akin si Daddy. Naisip ni Lil Michael. Tumawa si Nicole. Ano ang isang walang muwang, maliit na cutie? Hindi niya kayang sabihin kay Lil Michael na sa kalagayan ni Clayton, kahit na siya ay 70 o 80 taong gulang, ang mga batang babae ay kusang loob pa rin sa kanya. Oo, tama ka. Tiniyak ni Nicole ang batang lalaki. Mas mainam na hayaan siyang lumaki ng malusog at masaya. Natuwa si Lil Michael nang makita na sumang-ayon sa kanya si Nicole. Pretty lady, huwag lokohin ng matamis na pag-uusap ni tatay. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga kalalakihan. Tumawa si Nicole nang walang magawa. Si Lil Michael ay tumingin ng punit ng ilang sandali at idinagdag, ngunit si tatay ay medyo mas mahusay kaysa sa, ibig sabihin si Mr. Sai. Talagang bata pa ako. Ang, ibig sabihin Mr., ay si Eric Ferguson. Si Lil Michael ay tinutugunan si Eric tulad ng lahat ng ito. Tumahimik sandali si Nicole. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili kapag nag-aaral ka sa ibang bansa. Kahit na ang pag-aaral ay napakahalaga, ang nakakaranas ng kagalakan sa buhay ay mas mahalaga. Alam niya na ang IQ ni Lil Michael ay lampas sa mga anak ng kanyang edad. Pakiramdam niya ay pinipilit kapag lumahok siya sa iba't ibang mga kompetisyon sa murang edad. Sinabi lamang ito ni Nicole para makapagpahinga si Lil Michael at hindi masyadong pagod. Tumanggo si Lil Michael. Si Pretty Lady pa rin ang tinatrato sa akin ang pinakamahusay. Kabanata 767. Mamartilyuhin kita hanggang kamatayan. Habang nag-uusap sila, pumasok si Clayton sa ward at nakangiting tumingin kay Nicole. Nagsalita siya sa normal na tono.
May urgent meeting, kaya kailangan kong pumunta dito. Tumango si Nicole, nagpaalam kay Lil Michael, saka ibinalik ang telepono kay Clayton. Sa sandaling natapos ang video call, nakita ni Nicole ang magandang asol na langit na may puting ulap bilang wallpaper niya. Ito ay lubos na naaayon sa kanyang pagkatao, dalisay at mainit-init. Hindi tulad ng screen ng telepono ng ibang lalaki, na kadalasan ay isang sexy na larawan ng isang magandang babae. Ang detalyeng ito ay talagang isang plus point. Kinuha ni Clayton ang kanyang phone at casual na inilagay sa kanyang bulsa. Tinitigan siya nito ng maigi. Sa susunod, sabihin mo na lang sa akin kung ano ang gusto mong dalhin ko sa susunod na pagpunta ko. Siya ay masaya na tumakbo para sa kanya. Napangiti si Nicole. Okay, hindi ako magiging magalang. Malumanay ang tingin ni Clayton habang nakatingin sa kanya. Bigla niyang inabot at hindi napigil ang hawakan ang buhok nito. Sakto namang binawi niya ang kamay niya. Agad siyang tumalikod at umalis, natatakot na makita ang malamig at hiwalay na mga mata ni Nicole. Kinabukasan, regular na tinitingnan ni Nicole ang kanyang mga email sa trabaho sa ospital at tumugon sa ilang apurahang email. Hinintay niya si Kai na magdala ng almusal niya. Pagdating ni Kai, nakatingin si Nicole sa iPad niya. Isang trending na paksa ang biglang nag-pop up sa mga pinakabagong headline. Philandering sikat na mamumuhunan. Playboy sikat na mamumuhunan. Hindi mapaglabanan ang clickbait ng gayong mga mapanirang headline. Matapos ang isang mabilis na sulyap, hindi nalaman ni Nicole ang pangalan ng kilalang investor. Kumunat ang noo ni Nicole. Paano ito maituturing na isang paglalantad kung hindi nila inihayag ang pangalan? Gusto lang nilang hulaan ng mga netizens. Pagdating ni Kai, natawa siya nang makitang bumubuhos si Nicole sa mga chismis sa internet. Halika mag-almusal ka na. Sagot ni Nicole at tumangala kay Kai. Sino itong sikat na investor na pinag-uusapan ng lahat? Kilala ba natin ang lalaking iyon? Nagtaas ng makahulugang kilay si Kai. Tingnan mong mabuti. Malalaman mo. Kumunat ang noo ni Nicole at muling binuksan ang webpage. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito tinitigan at tinitigan ito ng sunod-sunod. Ang sumulat ng chismis na ito ay ang dating kasintahan ng sikat na investor na ito. Ang lalaking ito ay hinabol ng matamis na usapan ang babae. Pagkatapos makipagkita sa kanya, bigla siyang nawalan ng interes sa kanya at unilaterally na nag-anunsyo ng breakup. Gayunpaman, nabuntis ng lalaki ang babae. Matapos maipanganak ng babae ang bata na may labis na kahirapan, binuhat ng lalaki ang sanggol. Sa taong ito, halos 7 taong gulang ang bata. Inilarawan ng babaeng ito ang lalaking ito bilang isang manloloko na pinaglalaroan ang damdamin ng mga women na gustong humanga ng mga babaeng mahirap makuha. Sa sandaling nakasama niya ang babae, pagkatapos ay walang awa niya itong iiwan. Sa ngayon, sinusubukan niyang habulin ang isang mayamang babae. Naging abala ang comment section. Gusto naming malaman ang tunay niyang pangalan. Handa akong umarkila ng 100,000 account para mamartilyo hanggang mamatay ang hamak na ito. Ang mapanlinlang na manloloko na ito ay nagpapaalala sa akin ng aking dating kasintahan. Ang mga ganyang tao ay hindi karapat-dapat ng tunay na pagmamahal. Hindi man lang niya patatawarin ang bata. Kaidmande siya. Anong karapatan niyang agawin ang anak mo? Lahat ng lalaki ay hamak. Dapat silang lahat ay pumunta sa kamatayan. Nag-attach ang babae ng ilang larawan nila ng lalaki na magkasama. Hindi siya blurred out. Siya ay may isang sexy na figure at isang magandang mukha. Ang lalaki ay matangkad at balingkinitan, na may reserba at natatanging ugali. Hindi siya mukhang pangkaraniwang negosyante at may kaunting kagandahang pang-akademiko. Na-sensor ang mukha ng lalaki kaya hindi nakita ni Nicole kung sino iyon. Gayunpaman, sa nakikita niya, mukha siyang disente. Ang kanyang katawan lang ay sapat na para maglaway ang maraming tao. Kumunat ang noo ni Nicole sa mga sumunod na komento na pawang nagmumura sa lalaking ito. Ang babae ay nasa isang mahinang posisyon, kaya natural, nakatanggap siya ng simpatiya ng maraming tao. Walang katotohanan ito dahil nakabatay lamang ito sa isang panig na salita. Ang lalaki ay nahatulan ng ganoon. Kabanata 768. Dirty Past Exposed. Ang mga nasabing kaso ng mga scumbags na nakalantad sa online ay nangyari dati. Gayunpaman,
Ang mga nakaraang kaso ay tungkol sa mapang-akit na tao na nagdaraya sa isang may bahay. May mga paglilipat ng pera, larawan, mga tala sa chat, at lahat ng uri ng katibayan. Ang mga netizens ay nakaramdam ng pakikiramay sa babae at magkasama upang martilyuhin ang basura hanggang sa kamatayan. Ang reklamo ng babaeng ito ay ganap na malayo. Walang katibayan o mga tala sa chat, kakaunti lamang ang mga malabo na larawan. Lahat ay ang kanyang sariling mga salita. Kahit papaano, ang post na ito ay pinamamahalaang upang makakuha ng mga paksa ng trending. Malinaw na nadama ni Nicole na may mali tungkol dito. Ang hugis ng katawan ng taong ito ay naramdaman na medyo pamilyar. Gayunpaman, hindi matukoy ni Nicole kung ano mismo ang pamilyar sa lalaki. Tumawa si Kay ng basta-basta at tiningnan ang nakasimangot na si Nicole. Maaari mo bang sabihin kung sino ito? Itinapon ni Nicole ang iPad at kinuha ang sopas na kutsara upang uminom ng ilang sopas. Malabo ito, kaya paano ko masasabi? Hindi maiwasang tumawa si Kay at tumingin sa kanya ng makahulugang. Ito ay si Clayton Sloan. Clayton. Ang kutsara ay nahulog sa lupa. Sumimangot si Kay at yumuko upang kunin ang kutsara habang nagbubulong siya, nagdala lamang ako ng isang kutsara. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Ang kanyang magagandang mata ay natakpan ng kawalan ng paniniwala. Kay, ano ang pinagsasabi mo? Hindi nakakagulat na mukhang pamilyar siya. Sa kanyang hindi malay na pag-iisip, hindi pa nakakonekta ni Nicole ang taong ito kay Clayton. Gayunpaman, ang tao sa larawang ito ay may parehong katawan at pangangatawan bilang Clayton. Paano ito magiging? Ang puso ni Nicole ay patuloy na lumulubog tulad ng isang bato na nahulog sa dagat, walang hanggan. Hindi siya naniniwala, ngunit ang katotohanan ay nasa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang isip ay nasa gulo sandali. Natagpuan ni Kay ang isang malinis na kutsara mula sa ibang lugar at ibinalik ito. Bumantong hininga siya. Hindi ako makapaniwala. Magkaroon ng isang mahusay na relasyon sa kanilang nangungunang pamamahala, tinanong ko tungkol dito. Ang mga mata ni Nicole ay nagdilim. Bakit? Bakit? Tumawa si Kay. Ito ay para sa kanya o para sa pera? Bakit pa? Ang kapatid ko ay masyadong walang muwang. Gayunpaman, hindi umasa si Kay kay Clayton. Pagkatapos ng lahat, ang background ni Clayton ay wala sa media niya. Ang kanyang relasyon kay Nicole ay hindi sa punto na kailangan nilang siyasatin ang kanyang background. Kaya, nang hindi nalalaman ang mga karanasan ni Clayton, hindi nagulat si Kay sa alinman sa kanyang nakaraan. Ang mga taong banayad at matikas sa ibabaw, ngunit marumi at bastos sa likod ng mga eksena ay hindi bihira sa mundo ng negosyo at industriya ng libangan. Lumapit si Clayton kay Nicole ng isang agenda, ngunit sa kabutihang palad, si Nicole ay walang tunay na damdamin para sa kanya. Nagpapasalamat sila na naisave ni Clayton si Nicole, ngunit hindi ito nangangahulugang ang pamilyang Stanton ay maaaring makonsensya sa maruming nakaraan ni Clayton. Ang dalawang bagay ay ganap na hiwalay. Gayunpaman, malinaw na nagulat pa rin si Nicole at hindi siya nakadama. Naglakad si Kay at inunat ang kanyang kamay upang i-flick ang kanyang noo. Huwag kang hanggal. Si Clayton ay isang dayuhang mamumuhunan lamang. Kahit na siya ay may mataas na katayuan sa ibang bansa, wala siyang maraming interes na kasangkot sa bansa, kaya ang platform ay hindi masyadong nababahala. Ginagawa lamang nila ito para sa hype at trapiko. May mga tao sa likod ng mga eksena na nagtutulak para dito, kaya pinakawalan ito ng platform. Kinuha ni Nicole ang iPad at patuloy na nagbasa tungkol dito. Nagkaroon siya ng ilang mga pagdududa. Ayon sa kanyang pag-unawa kay Clayton, hindi masiguro ni Nicole na lahat ito ay pekeng. Gayunpaman, handang maniwala si Nicole na ang lahat ng mga bagay na sinabi ni Clayton sa kanya dati ay totoo. Sa sandaling iyon, ang sinasabing ex-girlfriend ay patuloy pa ring inilalantad sa loob ng kwento ni Clayton, na para bang nais niyang hilahin siya mula sa pedestal at itaboy siya sa labas ng media niya. Kabanata 769. Ang ginawa niya. Kumunat ang noo ni Nicole. Kay, pwede ba? Bago pa matapos ni Nicole ang kanyang mga salita, alam na ni Kay ang ibig sabihin ni Nicole. Bahagyang bumagsak ang kanyang ngiti. Gusto mong kontrolin ang mga komento at bawiin ang trending topic. Napaawang ang labi ni Nicole. Kahit gaano katagal, alisin mo.
Ang internet ay hindi isang lawless na lugar, kaya hindi nila basta-basta masasabing totoo ang isang bagay na may ilang salita na nahugot sa manipis na hangin. Hindi ka naniniwala sa mga sinabi ng babaeng ito. Pero sa tingin ko kahit kalahati nito ay totoo. Kasing edad lang ni Michael ang sinabi ng babaeng ito. Ganon din kalakas ang paghabol ni Clayton sa'yo. Hindi ba't ito ay katulad ng matyaga at malalim na pag-ibig na inilarawan ng babae? Marahil si Clayton Sloan ay talagang isang ipokrito. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata. Sa wakas ay bumalik ang kanyang ekspresyon sa dati nitong kalmado. Kinagat niya ang gilid ng kanyang labi sa isang malamig na ngiti. It's not a matter of if it's true or whether we believe it or not. Kay, niligtas niya ang buhay ko. At saka, noong nagkamali ang proyekto ng J&L Corporation, at ang opinyon ng publiko ay pumanig sa Liberty Technologies, tumulong siyang kontrolin ang sitwasyon. Kaya naman naging maayos ang takbo namin. Walang dahilan para magkunwaring hindi niya ito nakikita. Sa media niya, malamang si Nicole ang tanging kaibigan ni Clayton. Si Clayton ay walang gaanong impluwensya sa bansa, ngunit kailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan sa kanyang sarili. Kahit totoo, magkaibigan pa rin sila. Napabuntong hininga si Kai at naintindihan ang ibig sabihin ni Nicole. Okay, I'll contact the platform to suppress the public opinion and release another showbiz chismis. That should be enough to divert the attention. Tumawa si Nicole. Well, alam kong kaya mo talaga, third brother. Malamig na single ni Kai. Huwag mo akong ipatronize. Kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas para makipag-ugnayan sa platform ng media. Tahimik na nakaupo si Nicole doon, hindi alam kung ano ang nasa isip niya. Maya-maya, kinuha ni Nicole ang phone, binuksan, at pinatay ulit. Kalmado ang kaibuturan ng kanyang puso. Hindi alam ni Nicole kung ano ang kanyang inaasahan, ngunit natutuwa rin siyang malaman na wala. Makalipas ang isang oras, ang internet ay biglang nagkagulo muli. Umakyat ang isang aktres sa higaan ng direktor at nahuli ng asawa ng direktor sa akto. Ang eksena ay magulo at mahirap ipaliwanag. Hindi man lang na-censor ang video na iyon, kaya ang kanilang mga hubad na katawan ay nakita ng lahat. Sa isang minuto, na-forward ito ng mahigit 10,000 beses. Ang trending topic na, "Hammer the scumbag to death," ay tahimik na nawala. Kung tutuusin, mas pamilyar ang lahat sa industriya ng entertainment, kaya mas interesado sila kaysa sa isang, sikat na mamumuhunan, na hindi nagpapakilala. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Ferguson Corporation. Hindi na nagulat si Eric sa trending topic ni Clayton. Kaya lang, ang pagsali ng mga stanton upang alisin ito ay medyo hindi komportable sa kanya. Ganoon ba ka-protective si Nicole sa kanya? Gayunpaman, ang epekto ay nakamit. Hindi ito ginawa ni Eric para sa mga netizens, at hindi rin niya sinubukang mawala ang reputasyon ni Clayton sa ganitong paraan. Gusto lang niyang matanto ni Nicole ang mapagkunwari na bahagi ni Clayton at magtanim ng binhi ng pagdududa sa kanyang puso. Dahil sa lamat sa pagitan nila, walang kinabukasan sina Nicole at Clayton. Si Eric ay nasa telepono sa kanyang opisina. This matter ends here. Implement the second plan, bring the person to Clayton. Saluhin siya hanggang mamatay. Ibinababa ni Mitchell ang mga minuto ng pulong nang makita niyang dumating si Ingrid Ferguson sa pintuan ng opisina ni Eric. Nag-jogging siya. Miss Ferguson, nandito ka ba para makita si Mr. Ferguson? Nagulat si Ingrid. Oo, sinabihan ako ni Lolo na pumunta para yayain ang kapatid ko na umuwi para sa hapunan ngayong gabi. Okay, please wait a moment. May naalala si Ingrid. Mitchell, pwede mo bang sabihin sa kapatid ko? Medyo natatakot ako sa kanya lately and I don't dare to see him. Aalis muna ako. Naintindihan naman ni Mitchell. Kung tutuusin, sobra-sobra na ang ginawa ni Eric sa isang layaw na high society lady na tulad niya. Tinapos ni Ingrid ang dapat niyang sabihin at umalis na kaway ng kamay. Siya ay may malabong layunin ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Kabanata 770. Sino ang gumawa nito? Ang araw ay hindi pa tapos. Nang gabing iyon, ang iskandalo ng showbiz ay mainit na pinagtatalunan kahit saan. Ang direktor at aktres ay sumulong upang humingi ng tawad, ngunit sinumpa sila ng mga netizens. Nakakagulat na biglang lumitaw muli ang sikat na blower ng mamumuhunan. Ang pangalan,
Clayton Sloan, at ang kanyang pagkakakilanlan ay inilagay sa internet. Bumili siya ng isa pang paksa ng trending. Ang paksang ito ng trending ay ang una at pangalawa sa listahan, kaya mahirap baliwalain. Si Clayton Sloan ay kinikilala na ang lalaki na nakasama sa mga trending na paksa kasama si Nicole dati, kaya nangangahulugan ito na ang mayamang babaeng hinahabol niya ay si Nicole Stanton. Kapag nasangkot si Nicole, mas mahirap pigilan ang hype. Nang makita ito ni Floyd at Grant, personal silang dumating sa ospital at ibinalik si Nicole sa Stanton Mansion bago ang mga netizens at mamamahayag ay maaaring maghukay ng karagdagang impormasyon. Kung hindi man, kung ang mga mamamahayag ay nakapaligid sa ospital, magulo ang sitwasyon. Sinabi na ni Kay sa platform na ang pangalan ni Nicole ay hindi maaaring lumitaw sa mga paksa ng trending, ngunit ang pribadong haka-haka ng lahat ay hindi nabawasan. Ang pangalan ni Nicole ay lumilitaw sa seksyon ng mga komento. Stanton Mansion. Umupo si Floyd sa sala. Ang kanyang mukha ay pula mula sa galit. Hindi siya masyadong interesado sa chismis ni Clayton sa internet. Ang biglaang hitsura ng babae ay kainahinala din. Gayunpaman, ngayon na ang kanyang anak na babae ay kasangkot, hindi siya maaaring umupo. Sinimulan pa niya na ayawan si Clayton. Sino ang gumawa nito? Bakit walang reaksyon mula kay Clayton? Nagtago ba siya sa isang lugar? Tumingin si Kay kay Nicole at kinagat ang kanyang mga labi. Walang balita. Hindi mabuti para sa amin na hanapin siya tungkol sa ganitong uri ng chismis. Nagawa ko na. Kay, ang iyong bilog ay tulad ng isang pandemonium. Ang iyong kapatid na babae ay walang kasalanan, at mayroon ka pa ring pisngi upang sabihin ang mga walang silbi na salita. Malamig na sumingit si Floyd. Galit siya nang makita niya ang kawalan ng balanse ni Kay. Tumawa si Nicole nang walang magawa. Well, lahat ito ay walang kaparirikan. Wala kaming ginawa, kaya bakit tayo makakasala? Ang galit na mukha ni Floyd ay pangit habang patuloy siyang nakatingin sa mga komento. Ang mga bagay ay nalalayo sa kamay. Sinasabi ng mga tao na ikaw ay isang may bahay. Gaano kahirap? Kapag ang online na opinyon ng publiko ay naiwan na hindi mapigilan, hindi na ito makontrol. Mas gusto ng mga netizen na mag-isip sa isang hindi makapaniwalang direksyon. Mas nakakakuha sila ng mas nakakausisa sa mas nakakahamak na nilalaman. Ito ay parang nahanap nila ang isang uri ng malaking lihim. Ang dahilan kung bakit hindi sumang-ayon si Nicole kay Eric Ferguson dahil kay Clayton Sloan, sino ang may anak? Kailangang makita ni Nicole ang totoong mukha ng scumbag na ito. Si Nicole ay laging may masamang panlasa sa mga kalalakihan. Wala talagang pagpapabuti. Bakit dapat manirahan si Nicole para sa isang lalaki na may bata? Nakilala na ba nila ang isa't isa bago nakipag-break si Clayton sa babaeng iyon? Si Nicole ay hindi magiging isang may bahay, di ba? Sa loob ng sala. Nag-isip si Nicole ng ilang sandali at agad na tinawag si Grant, na nagtatrabaho sa overtime. Siguraduhing bigyang pansin ang mga paggalaw ng stock ng Stanton Corporation. Huwag hayaang magbago ito dahil sa opinyon ng publiko. Ito ang pangunahing prioridad. Walang magawa si Floyd sa kanyang anak na babae. Sa oras na ito, iniisip pa rin niya ang tungkol sa paggawa ng pera. May sinabi si Grant, na ginawang bahagya si Nicole na nakaka-relax ng kilay. Pagkatapos ay pinatong niya ang telepono. Sa kabutihang palad, ang mga stock ay bahagyang nagbabago. Walang malaking pagkalugi. Magiging maayos ito pagkatapos bukas kapag tumanggi ang talakayan. Tumanggi. Hindi ko alam kung sino ang nagtutulak sa likod ng mga eksena. Sumali kami ni Dominic na puwersa upang mapilit, ngunit ang mga platform ng media ay sumunod at hindi naglakas loob na ibagsak ito. Ang tono ni Kay ay cool at mabigat. Sa kanyang puso, nadama ni Kay na may isang tao lamang na maaaring lumaban sa pamilyang Stanton. Gayunpaman, ang paglalagay kay Nicole bilang isang target na tulad nito ay hindi tulad ng estilo ng taong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi tinalakay ni Kay ang bagay na ito kay Nicole. Sa oras na ito, ang butler ay nagmamadaling pumasok mula sa labas. Miss, nandito si Ginoong Sloan. Kabanata 771. Isang masakit na aral. Nang dumating si Clayton Sloan, lahat ay may iba't ibang ekspresyon. Malamig na ngumuso si Floyd. Siya ay nagkikimkam pa rin ng ilang galit laban kay Clayton dahil sa pagkaladkad sa kanyang anak na babae sa gulo na ito. Gayunpaman,
Iniisip ang katotohanang iniligtas lang ni Clayton ang buhay ni Nicole, hindi pinaalis ni Floyd si Clayton. At saka, baka biktima rin si Clayton. Sumenya si Kai. I'm sure Clayton's here to explain things. Bilasan mo, yayain mo siya. Tumingin siya kay Floyd. Tatay, siya ang lifesaver ni Lil-En. Kahit galit ka, kailangan mong tiisin. Inilibot ni Floyd ang kanyang mga mata at umupo na may kalmadong kilos. Alam ko. Natawa naman si Kai. Kalmado si Nicole. Dahil alam niyang hindi gaanong naapektuhan ang mga stock ng Stanton Corporation, hindi na ito pinansin ni Nicole. Hindi tulad ng dati na hindi siya pinagalitan ng mga netizens. Wala rin siyang pakialam kung ano ang imahe niya sa puso ng mga netizens. Pagpasok pa lang ni Clayton, nakita niya na maliban kay Grant at Maverick, nandoon ang lahat ng mga Stanton. Hindi masyadong kaaya-aya ang mga mukha ni na Floyd at Kai. Si Nicole lang ang ngumiti sa kanya. Mukhang umuulan sa labas. Basang-basa si Mr. Sloan. Mr. Anderson, pakikuha ng tuyong tuwalya para sa kanya. Sagot ng mayordomo at dali-daling naghanap ng bagong tuwalya para kay Clayton, pagkatapos ay iniabot ito. Kinuha ito ni Clayton ngunit hindi natuyo ang sarili. Nakatingin lang siya kay Nicole ng madilim at masalimuot na tingin. Sobrang nagilty siya. Sa ilang sandali, hindi alam ni Clayton kung paano niya ito ipapaliwanag. Natatakot siyang maniwala si Nicole sa mga chismis online, pero mas natakot siya na hindi ito magtanong sa kanya kung totoo ito. Iyon ay dahil nangangahulugan ito na wala siyang pakialam. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, binasag ng tawa ni Kai ang nakakainis na katahimikan. Mr. Sloan, medyo naging abala ang araw mo, tama ba? Bumalik sa katinoan si Clayton. Mahina at mahinhin pa rin ang kanyang ngiti. Nang tumingin si Clayton kay Floyd, mas naging solemn na at guilty siya. I'm really sorry for dragging Nicole and the Stanton family into this because of what happened to me. I've already asked someone to settle this matter. Mawawala muna ito bukas ng umaga at hindi na babanggitin pa. Paniguradong sabi niya na parang may plano. Itinaas ni Floyd ang kanyang mga mata. Mas lalong gumanda ang ekspresyon niya. Mr. Sloan, isa ka sa amin, at hindi kami naniniwala sa mga chismis na iyon tungkol sa iyo. Mabuti na lang at bukas ang isipan ni Lil-En at walang pakialam sa mga ito. Kung hindi, paano siya tatayo na pinag-uusapan ng ganito sa internet? Nilaybot ng mga mata ni Clayton kay Nicole. Seryoso ang kanyang mainit at kalmadong mukha. Yes, Nicole is the most innocent party in this. I'll make a statement to clarify this online. I won't drag Nicole down in this gulo. This is a painful lesson for me. Tumigil si Nicole at ngumiti. Hindi ito mahalaga, ngunit ang dalawang alon ng opinyon ng publiko na ito ay nakadirekta sa iyo. May ideya ka ba kung sino ang gumawa nito? Malinaw na gusto nilang salakayin si Clayton. Sino ang nasaktan ni Clayton sa bansa? Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Clayton. Nag-alinlangan siya ng kalahating segundo at sinabi sa mahinang boses, itinutulak ito ng Ferguson Corporation sa likod ng mga eksena. Ang pangungusap na ito ay parang bomba na ibinagsak sa kanila. Nagulat ang lahat ng naruroon. Eric Ferguson. Alam ko na tumulong si Kai para sugpuin ang trending topic kaninang umaga. Noon ko lang na-realize after the fact, pero inisip ko lang na komedya. Nung hapon, sinabi sa akin ng marketing analyst ko na may nasuhulan sa babae na naglantad sa akin online. Sa pagtingin sa galit na mukha ni na Floyd at Kai, hindi nagamaan ang pakiramdam ni Clayton. Palaging nararamdaman ni Clayton na si Eric ay hindi kasuklam-suklam upang itulak si Nicole palabas upang kumuha ng bala para sa kanya. Gayunpaman, ang mga resulta ng kanyang pagsisiyasat ay inilatag sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala si Clayton. Napaka-despicable talaga ni Eric hanggang dito. Na-overestimate ko talaga siya kanina. Kabanata 772. Masyadong malaking gastos. Bago pa man magalit si Kai, sumimangot si Floyd at tumingin kay Clayton. Sa sandaling masangkot si Lil-En, nakuha namin ang mga tao upang imbestigahan at hawakan ang problemang ito. Hindi pa masyadong malalim ang kapangyarihan mo sa media niya. Paano ka nakakasigurado na mawawala na ito bukas? Bilang isang negosyante, lalo na ang isang matalinong matandang negosyante, si Floyd ay palaging naghihinala sa anumang maliit na posibilidad.
Magagawa ba ito ni Eric ayon sa kanyang saloobin kay Nicole? Seryosong hinala ni Floyd na nagsisinungaling si Clayton. Seryoso, mainit, at taos-puso ang mga mata ni Clayton, walang nikatiting na galit o disimulasyon sa kanyang mukha. Wala akong maraming koneksyon sa bahay, ngunit mayroon akong ilang lakas sa ibang bansa. Isa sa mga pangunahing shareholder ng platform ng media na ito ay nanirahan sa ibang bansa at may malapit na relasyon sa akin. Siya ang nagsabi sa akin ng balitang ito. Pinili ng Ferguson Corporation na i-sale ang impormasyong ito, ngunit kahit na ganoon, hindi ito confidential sa kanilang pamamahala. Mabangis na lumubog ang mukha ni Floyd. Eric Ferguson, ang anak ng isang aso. Bahagyang ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata. Nakipag-ugnayan na ako sa kanilang senior management. Ang bagay na ito ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol din sa reputasyon ng pamilya Stanton, kaya pagkatapos ng 10:00 ng gabi ngayong gabi, hihigpitan nila ang trapiko at mawawala ito bukas. Dapat kanina pa siya nag-react. Sa ganoong paraan, hindi makukuha ng Ferguson Corporation ang pangalawang pagkakataon upang samantalahin ang sitwasyon. Sa pangalawang pagkakataon na muling lumabas ang trending topic, mas masakit ito kaysa kay Clayton. Napakalaki ng gastos noon. Pulang-pula ang mukha ni Floyd sa galit. Pagkalabas ni Kay sa gulat ay hindi na siya nagsalita. Nagtatampo ang mukha niya. Pareho nilang overestimated ang karakter ni Eric. Sa ikalawang pag-iisip, ito rin ay may katuturan. Kung kaya ni Eric nasaktan si Nicole noon, gaano kaya kaganda ang karakter niya? Sa kanila, si Nicole ang pinakakalma. Dahil dito, medyo hindi mapalagay si Clayton. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Nicole, ako ay time na humihingi ng paumanhin sa iyo tungkol sa usapin ngayon. Napangiti si Nicole. It has nothing to do with you. Biktima ka rin, kaya hindi na kailangang humingi ng tawad. Hindi totoo ang chismis online. Kilala ko ang babaeng iyon, at lahat ng sinabi niya ay mali. Ang sinabi ko lang sa'yo noon ang totoo. Natigilan siguro si Clayton dahil naramdaman niyang masyadong conceited ang sinabi niya, kaya idinagdag niya, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magpaimbestiga. Ang katotohanan ay hindi kailanman mababaluktot. Si Lil Michael ay hindi ang kanyang biolohikal na anak, at sinabi lamang ito ni Clayton kay Nicole. Kaya, kailangan lang niya itong maniwala sa kanyang kawalang kasalanan. Matagal nang gustong ipaliwanag ni Clayton na kahit gaano pa kalala ang mga chismis tungkol sa kanya sa internet, maaari niyang baliwalain ito, ngunit ang tanging inaalala niya ay kung paniniwalaan ba ito ni Nicole. Kaya naman, pagkatapos niyang makipag-ugnayan sa mga shareholder sa ibang bansa at matiyak na malulutas ang mga bagay, sumugod si Clayton sa pagbuhos ng ulan. Gusto niyang humingi ng tawad sa kanya ng personal at ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang mapagpakumbabang ugali ni Clayton ay nahuli kay Kay at Floyd na hindi nakabantay. Nagkatinginan ang mag-amang Stanton, itinikom ang kanilang mga labi, at tumahimik. Ito ay malinaw na ang huling ilang mga salita ng paliwanag Clayton ay ang tunay na layunin ng kanyang pagbisita. Ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata at labi sa isang mahinang ngiti. Bagamat medyo hindi siya komportable, sa harap ng iba, kinailangan ni Nicole na panatilihin ang kanyang kalmado. Mr. Sloan, hindi na kailangang magpaliwanag. Tiyak na naniniwala kami na inosente ka. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili. Tiningnan ni Clayton ang kanyang malinaw at magagandang mata. Gumaan ang pakiramdam niya ngunit naramdaman din niya ang paglubog ng kanyang puso. Naniwala ba siya sa kanya, o wala lang siyang pakialam? Gayunpaman, tila hindi siya kwalipikadong sumunod sa ugat ng usapin ngayon. Agad niyang ipinagpatuloy ang kanyang walang pakialam at mahinhin na kilos. May bahid na lamig sa boses niya. Tama, ngunit hindi ko hahayaan ang salarin na makaalis ng ganoon kadali. Masyadong katawa-tawa ang pagsisikap na hatulan ang isang tao ng hatol ng kamatayan batay sa ilang salita. Kabanata 773. Ang anak ng aso. Pagkatapos, tumingin si Clayton kay Floyd. Uncle Floyd, it's getting late. Sorry for disturbing you today. Darating talaga ako para makabawi sa ibang araw. Gustong umalis ni Clayton. Tumanggo si Floyd. Masyadong gumaan ang ugali niya. Sa mga sandaling iyon, nalipat ang galit ni Floyd sa moldita na si Eric Ferguson na iyon. Okay. Kung may kailangan ka ng tulong, itanong mo lang sa amin.
Huwag kang estranghero. Sinama ng tingin ni Floyd si Kai. Naintindihan naman agad ni Kai, tumayo, at inabot ang braso. Mr. Sloan, pagkatapos mo. Matalim ang tingin ni Clayton kay Nicole bago ito tumango at tumalikod para umalis. Nang bumalik si Kai, tumingin siya kay Floyd at sa wakas ay hindi niya napigil ang masira sa isang coughing fit. Ano bang gusto ng anak ng aso na iyon? May death wish ba siya? Sa ibabaw, maginoo siya, pero sinasaksak niya tayo sa likod. Siya ang pinakawalang awang tao. Sinubukan ng mayordomo na hikayatin si Kai na huwag magalit, ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataon. Kalmadong niyakap ni Nicole si Tigger at hinimas-himas ang balahibo nito, na para bang wala siyang pakialam. Tamad na naginat si Tigger at tumangala sa kanya. Mama, gusto kong makita ang buwan. Ang balkonahe ng dressing room ni Nicole ay ganap na sarado, ngunit ang bubong ay malinaw. Ipare sa mga smart device na may 3D na teknolohiya, maaari nilang gawin ang 4 na season sa kwarto anuman ang lagay ng panahon sa labas. Nakahiga sa sahig habang nakadilat ang mga mata, nakikita ni Nicole ang makatutuhanang buwan at ang malawak na mabituing kalangitan sa pamamagitan ng teleskopyo. Naisip ni Nicole na magandang ideya iyon dahil ang lugar na iyon ay makakapagpatahimik sa kanyang isipan. She said, "Well, it's late. Aakyat na ako sa taas para magpahinga. Dad, huwag kang magalit. Marami tayong pagkakataon para lumaban." Medyo malamig ang ngiti niya. Hindi naman sa hindi siya galit. Kaya lang hindi makakatulong sa sitwasyon ang galit. Ikinaway ni Floyd ang kanyang kamay. Mag-ingat ka. Ipapatabi ko si Kai, kaya tawagan mo siya kung may mangyari. Hinayla ni Kai ang gilid ng labi niya. Tama, tawagan mo ako. Sana lang nakatulog siya buong gabi. Napaisip si Kai. Napangiti si Nicole. Okay, good night, Dad. Lumapit si Kai at tinulak siya paakyat ng elevator papunta sa kwarto niya bago niya binitawan ang wheelchair niya. Ang silid ni Nicole ay nilagyan ng mga matalinong aparato, kaya kasama si Tigger, kailangan lang ni Nicole na magsalita ng kanyang mga utos. Nataranta at nasasabik si Tigger nang buksan nito ang pinto sa harap ni Nicole. Hindi napigilan ni Kai at tinanong siya, ano ang plano mong haharapin si Eric Ferguson? Pero huwag masyadong maging emosyonal. Ang kanyang kapatid na babae ay walang magandang tungkol sa kanya maliban na siya ay puno ng emosyon. Napatingin sa kanya si Nicole. Nakakabilib ang lamig sa mga mata niya. Ang kanyang tono ay sobrang magaan at malamig. I'll bear with it for now. Kapag may pagkakataon, ay crush ko siya. Napailing si Kai. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig. Nang makita ang reaksyon ni Nicole, nakahinga siya ng maluwag. Masyadong kalabisan ang kanyang pag-aalala. Sa halip, nagpanik si Kai para kay Eric. Lumalim ang ngiti niya habang tinatapik ang balikat ni Nicole. Lil-En, naniniwala ako na ikaw lang ang makakatapak sa balikat ng anak ng isang aso para maging pinakamayamang tao sa mundo. Hahaha. Hindi pinansin ni Nicole si Kai, sudden neurotic outburst. Si Kai ay palaging naliligaw sa labas ng normal na pag-iisip. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niyang si Eric ang tumatawag. Ha? Nagkusa siyang lumapit sa akin. Isip ni Nicole. Sinasadyang binigyan ni Kai si Nicole ng pribadong espasyo. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Katabi ko lang. Tulog ka pa sa umaga, ipagluluto kita ng masarap na almusal. Dinukot ni Kai ang kamay sa bulsa at mabilis na umalis. Hindi na kaimik si Nicole. Nang makita ang pangalan sa telepono, agad na nagdilim ang kanyang mga mata. Eric Ferguson. I should have thought of it. Isip ni Nicole. Kahit na ang Stanton Corporation ay hindi maalis ang trending na paksa, kaya ang lakas ng kabilang partido ay dapat nakatumbas ng mga Stanton. Sino pa kung hindi ang Ferguson Corporation? Mabagal lang mag-react si Nicole. Ilang matamis na salita mula kay Eric ang nagpapahina sa kanyang pagka-alerto. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang ringtone sa kwarto. Kabanata 774. Hindi mo ito makokontrol. Tiningnan ni Nicole ang phone niya at walang balak kunin iyon. Nang makarating siya sa maliit na balkonahe sa loob, natatakpan ng malambot na carpet ang sahig. Ang pagkakahiga dito ay parang nakahiga sa ulap. Gayunpaman, nakaupo lang si Nicole sa kanyang wheelchair.
Hindi nagdalawang isip si Tigger na sakupin ang pwesto ni Nicole. Ang apat na paa nito ay nakaharap sa langit, kitang-kita ang tiyan nito. Nakangiti ito habang nakatingin sa malawak na mabituing kalangitan. Inakala ng lahat na si Tigger ay may magandang panlasa bilang isang artificial intelligence robot upang magkaroon ng ganoong eleganteng libangan. Pinatay ni Nicole ang phone niya at tumangala. Ang salamin ng bubong ay gawa sa isang espesyal na material na ginagamit para sa mga teleskopyo, kaya ang malawak na Milky Way ay pinalaki kaagad. Ang mga malalayong bituin na iyon ay tila abot kamay. Umuulan sa labas, kaya lumaki rin ang mga patak ng ulan nang bumagsak ito sa glass dome. Ito ay simpleng kamangha-manghang at maganda. Ferguson Villa. Nasa sala si Ingrid, nakikinig sa alitan ni Old Master Ferguson at Eric na nagmumula sa study sa itaas. Mula nang bumalik si Ingrid sa pamilya Ferguson, natuto siyang kumilos at tila isang nagbagong tao. Ang ilang buwan ng pagtatrabaho sa lipunan ang nagpalaki sa kanya ng lubusan. Naisip ni Ingrid na siya ay napakauto noon na naisip na bilang young lady ng pamilya Ferguson, dapat siyang igalang at pagbigyan ng lahat dahil palagi siyang may marangyang buhay. Gayunpaman, si Ingrid ay padalos-dalos na lumaban sa iba nang walang anumang utak, kaya paulit-ulit siyang natalo sa mga kamay ni Nicole. Maya-maya ay pinalaya si Ingrid ng kanyang kapatid. Noong una, medyo hindi komportable si Ingrid at sinubukan niya ang lahat ng uri ng paraan para umiyak at humingi ng awa. Gayunpaman, walang nagmamalasakit sa kanya. Wala siyang nakuha kahit isang sentimos, at hindi mabilang na iba pa ang humadlang sa kanya na bumalik sa pamilya Ferguson. Sa pagkakataong iyon, naramdaman na lang ni Ingrid na kung talagang iiwan siya, mamamatay lang siya. Kaya, inalis ni Ingrid ang kanyang pagmamataas at desperadong sinubukang kumilos ng mas mahusay. Ngayon, dahil bumalik siya sa pamilya Ferguson, hindi na siya babalik sa buhay na iyon ng pagtingin sa mga tao at paglilingkod sa kanila para lamang sa isang sales commission. Sa taas ng study. Nagawa mo ba? Galit na galit si Eric habang nakatayo. Isang makapal na lamig ang bumalot sa kanya na nagparamdam sa iba. Si Old Master Ferguson, na nakaupo sa ilalim ng liwanag, ay mayroon ding madilim at masungit na mukha. Labis siyang nadismaya sa tono ng pagtatanong ni Eric. Paano mo nakakausap ng ganito ang matanda? Paus, malamig, at mahigpit ang boses ni Eric. I asked the media platform. This wave of public opinion at night is sent out in my name, but I didn't give such instructions. Lolo, wala ka bang ipapaliwanag sa akin? Ngumisi si Old Master Ferguson. Ang kanyang maulap na mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Explain. You're in charge of the entire company. Hindi ba dapat pumunta ka at tanungin si Mitchell sa kanyang kapabayaan kapag may nagkakamali sa paligid mo? Nakatitig sa kanya ang malamig na mga mata ni Eric na may nakakamatay na tingin, na para bang naiinis siya sa pagtanggi ng kanyang lolo. Sinipa ni Eric ang anti-gang florera sa gilid na agad na basag sa lupa. Ang anti-gang nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar ay nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit na si Mitchell ay kasama ko sa loob ng maraming taon, wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Halos daing ang boses niya. Nagsisimula nang magwala si Eric. Iyon ang pinakamamahal na anti-gang florera ni Old Master Ferguson na isang pares. Kung ang isa ay nasira, ang isa ay walang halaga. Mabangis na lumiit ang mga mata ni Old Master Ferguson. Napahawak siya sa upuan, kaya't umuumbok ang kanyang mga ugat sa ilalim ng kanyang kulubot na balat. Hindi mo ba nalaman lahat? Bakit mo pa tinatanong? Wala sa mood si Old Master Ferguson na makipagtalo sa kanyang apo. Nasira lahat ng good mood niya kay Eric. Unti-unting kinuha ni Eric ang dominanteng posisyon sa pamilya Ferguson at hindi man lang sineseryoso si Old Master Ferguson. Unti-unting nawawalan ng kontrol si Old Master Ferguson sa kanyang pinakamagaling na apo. Alam ng lahat na ang pamilya Ferguson ay nasa ilalim na ng kontrol ni Eric. Talaga bang matanda na ako at inutil si Eric? Gusto kong malaman niya na maaari pa rin akong magdulot ng kaguluhan sa isang pitik ng aking mga daliri. Kabanata 775. Lumikha ng mga pagkakataon para sa iyo. Ang madilim na ilaw sa pag-aaral ay walang bakas ng init sa oras na ito. Ang sahig ay magulo, at ang lamig ay tumagos sa hangin. Nakatayo doon si Eric na nakatalikod sa liwanag. Ang kanyang buong katawan ay nalubog sa kadiliman.
Ang malamig at gwapong mukha niya ay half-light. Ang maitim niyang mga mata ay kasing talas ng talam habang pilit niyang pinipigilan ang lamig sa mga ito. Talagang pinagsisihan ni Eric ang pagiging malambot ang puso at hindi niya binawi ang lahat ng kapangyarihan ni Old Master Ferguson sa simula. Alam mo ba ang ginagawa mo? Malalim, magaspang, at paus ang boses niya. Si Eric ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatingin kay Old Master Ferguson. Tumingin si Old Master Ferguson kay Eric at nginisyan. Natawa siya sa pagiging mabait ni Eric. Masyado pang bata si Eric. How can those little tactics work against Clayton Sloan? Nagdadagdag lang ako ng gasolina sa apoy para mas masunog siya. Kung si Eric ay hindi gumawa ng unang hakbang, si Old Master Ferguson ay hindi makakakuha ng pagkakataong gawin ito. Sinulyapan siya ni Old Master Ferguson. Hindi mo ba siya kinasusuklaman dahil sa pagligtas niya kay Nicole at sa pagiging malapit sa pamilya Stanton? Tama ang ideya mo. Pumapatay ang opinyon ng publiko, at makakawala ka dito ng lubusan. Sa ganoong paraan, hindi magugustuhan ng pamilya Stanton ang kasumpa-sumpa na si Clayton, pagkatapos ay magkakaroon ka ng pagkakataon. Napabuntong hininga na lamang si Eric. Ang kanyang mga mata ay malamig, at ang kanyang tono ay mahigpit. Tumigil ako sa kinatatayuan ko dahil natatakot akong idamay si Nicole dito. You got someone to expose Clayton's details so recklessly and drag Nicole into it. Now, the netizens are all talking about Nicole. Is this what you want? Mahinahong ngumiti si Old Master Ferguson. Ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay hindi mag-abala tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Walang sino man sa online ang optimistic tungkol sa pagsasama ni Nicole at Clayton. Lilinawin lamang ng pamilya Stanton ang kanilang relasyon upang mailigtas ang kanilang reputasyon. Isang kilalang lalaki na may anak laban sa isang ex-asawang may malalim na damdamin. Hanggat hindi sila bulag, kakampi mo sila. Hindi na kayanan ni Old Master Ferguson si Eric na pinaghihirapan ang isang babae. Masyadong maingat si Eric. Siya pa ba ay isang lalaki ng pamilya Ferguson? Babae. Mas importanteng gawin mo muna sila sa sarili mo na may kaunting paraan. Feelings are such a nebulous thing. It's useless. Hindi man lang niya na-appreciate na pinapahalagahan mo siya, kaya kailangan mo siyang pilitin. It's hindi pa huli para linangin ang iyong damdamin kapag ika'y kasal na. Kung ang babaeng kinagigiliwan ni Eric ay hindi tagapagmana ng Stanton Corporation, hindi matitiis ni Old Master Ferguson ang paglalagay ng atensyon ni Eric sa isang babae. Tanging isang babae na may katulad na background ng pamilya ang maaaring gamitin para sa isang alyansa ng kasal. Ang mga babaeng malalandi ay mga laruan lamang bilang pampalipas oras. Hindi na kailangang maging masyadong maingat si Eric sa isang babae. Nang marinig ang mga salita ni Old Master Ferguson, biglang nagalit si Eric. Ang lamig sa kanyang mga mata ay naging mas siksik, at ang kanyang madilim na mukha ay sobrang pangit. Sa palagay mo ba ay hindi makakarating ang pamilya Stanton sa ugat ng usapin ng idinawit si Nicole? Sa tingin mo ba ay papayagan pa rin nila ang kanilang anak na pakasalan ako? Stop daydreaming. Things will backfire. If you push her to the bingit, tiyak na kayang gawin ni Nicole na patayin ang lahat ng magkasama. Napailing si Old Master Ferguson. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi niya iyon masyadong inisip. Nakatayo doon si Eric na may mabagsik na aura habang nakatitig kay Old Master Ferguson. Malalim, walang awa, at malamig ang boses niya. Para hindi na maulit ang ganoong bagay, naghanda na ako ng resignation letter para magbitiw ka sa board. Pirmahan mo, at isapubliko ko. Ipinahiwatig ni Eric na ipaalam niya sa buong mundo na walang kapangyarihan si Old Master Ferguson. Nagbago ang pinuno ng pamilya Ferguson. Sa isang iglap, biglang naging hindi kaaya-aya ang mukha ni Old Master Ferguson. Nanginginig siya sa galit, hindi inaasahan na gagawa si Eric ng ganoong kasuklam-suklam at hindi karapat-dapat na bagay. Bastos ka. Kabanata 776. Sino ang tumulong sa iyo? Ang posisyon ni Old Master Ferguson sa Ferguson Corporation ay ang pinakakarapat-dapat. Noon, ang kanyang dominanti at walang awa na paraan ay nag-iisang dinala ang Ferguson Corporation sa tamang landas. Sa harap ng napakaraming ambisyosong shareholder na mabangis at malupit na kalaban,
Tiyak na sumuko si Old Master Ferguson sa kanyang anak na si Charles, na mahina ang karakter at katamtaman ang mga kwalifikasyon, at pinili ang kanyang apo, si Eric, na 10 taong gulang pa lamang noon. Mag-isang itinaguyod ni Old Master Ferguson si Eric at tinuruan siya kung paano harapin ang mga nakapaligid na panganib sa mundo ng negosyo. Pinasama niya si Eric sa hukbo para buuin ang kanyang pagkatao at hayaan si Eric na pumunta sa ibang bansa para maranasan ang buhay. Ang kahusayan ni Eric ay ang pinakakasya siyang gawain ni Old Master Ferguson. Sa sandaling bumalik si Eric mula sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa, tiyak na pinakawalan ni Old Master Ferguson ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at nagbigay daan para kay Eric, pagkatapos ay nagretiro sa background. Ipinaalam ni Old Master Ferguson sa lahat na si Eric ang tagapagmana ng Ferguson Corporation. Nang walang aksidente, palaging mananatili ni Old Master Ferguson ang kanyang posisyon bilang chairman ng Ferguson Corporation. Ito ang kanyang kaluwalhatian. Ngayon, ang apo na nag-iisang pinalaki niya sa hindi inaasahang pagkakataon ay gustong itaboy siya ng tuluyan sa Ferguson Corporation at gusto pa niyang ipaalam sa buong mundo na wala na siyang kapangyarihan. Ito ay isang sampal sa kanyang mukha sa harap ng buong mundo. Galit na galit si Old Master Ferguson. Lumakas ang kabog ng puso niya. Nanginginig ang braso niya habang nakaturo kay Eric. Sa tingin mo, ganyan ka na ngayon, ha? Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng buong pamilya Ferguson para lang sa isang babae? Malamig at nagtatampo ang mukha ni Eric. Malalim at madilim ang kanyang mga mata, pinipigilan ang nakatagong galit. Nalampasan mo ang iyong mga hangganan, at ito ang kahihinatnan. Pagkatapos nito, idinagdag niya, kung hindi ka nasisiyahan sa aking desisyon, maaari mo rin akong tanggalin sa kapangyarihan. Iyon ay depende sa kung may kakayahan pa rin si Old Master Ferguson na gawin ito. Ang Ferguson Corporation ay hindi tulad ng dati. Ang mga matatandang iyon na gustong mabuhay mula sa kanilang kaunting nakaraan na merito ay halos nilinis ni Eric. Sinasayang lang ni Old Master Ferguson ang kanyang pagsisikap. Hindi man siya natutuwa dito, maaari lamang siyang magbitiw sa kanyang kapalaran. Tumingin ng malalim si Eric kay Old Master Ferguson. Walang kahit katiting na bahid ng pagmamahal o init sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang mga paa, tumalikod, at umalis. Umalangaw-ngaw ang mga katok sa likuran niya. Basta, nakalimutan mo na ba kung sino ang tumulong sa iyo para makarating sa kinalalagyan mo ngayon? Hindi ko man lang pinansin ang tatay mo at itinulak kita sa posisyong ito. Ganito ang ganti mo sa akin. Talagang nawalan ng kontrol si Old Master Ferguson at sinumpa ang isang bagyo sa itaas dahil hindi siya nirerespeto ng kanyang apo. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Eric Ferguson, hindi lang ikaw sa pamilya Ferguson. Kaya kung suportahan ang iba. Nanaginip pa rin si Old Master Ferguson na may ibang tao na maging papi niya. Bumaba si Eric na may malungkot na mukha, hindi man lang naapektuhan sa mga salita ni Old Master Ferguson. Pababa sa sala. Nagkatinginan ang butler at Ingrid Ferguson. Nang makitang pababa na si Eric, nagmamadaling tumayo si Ingrid. Kuya, sabik na sabik si Ingrid. Umaasa lang siya na hindi siya pinagtaksilan ni Old Master Ferguson. Pagkatapos ng lahat, si Ingrid ang nagpunta sa Ferguson Corporation at narinig ang tawag ni Eric sa telepono bago siya nakaisip ng pagkana na ito at sinabi kay Old Master Ferguson ang tungkol dito. Tiyak na hindi pa kakawalan ni Old Master Ferguson ang pagkakataong ito. Kinasusuklaman ni Ingrid si Nicole. Gusto man ng lahat sa pamilya Ferguson na makasama si Nicole sa kanilang pamilya, gusto ni Ingrid na magdusa si Nicole bago mangyari iyon. Nagtaas ng mata si Eric. Malalim ang kanyang tingin habang nakatingin kay Ingrid. Ang nagyayelong tingin sa kanyang mukha ay may halong hiwalay na pagwawalang bahala. Tumayo siya sa di kalayuan at tahimik na pinagmasdan si Ingrid. Ibinuka ni Ingrid ang kanyang bibig dahil sa kaba. Nagmamadali siyang nagsalita. Kuya, hindi rin naman sinasadya ni Lolo. Ipaliwanag natin kay Nicole ng maayos. Patawarin niya tayo diba? Pinigilan ni Ingrid ang nanginginig na boses at dali-daling ibinaba ang ulo, iniiwasan ang masusing tingin ni Eric. Kabanata 777. Patawarin ka. Ang mahabang katahimikan ni Eric ay nagparamdam kay Ingrid na nag-aalala at natatakot. Sa mahabang panahon, malamig na snickered si Eric. Patawarin mo. Ikaw.
Biglang itinaas ni Ingrid ang kanyang ulo at mabilis na umiling-iling. Kapatid, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ako, wala akong kakayahan. Ito ay, Lolo. Biglang nagbago ang mukha ni Eric. Malamig ang boses niya. Inayos ko ang mga tao sa tabi ni Lolo. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ko, ngunit ikaw. Ano ang ginawa mo noong nagpunta ka sa opisina sa araw kahapon? Isang pangungusap na ginawa si Ingrid Petrified. Ang kanyang mukha ay agad na naging maputi. Ayaw ni Ingrid na sabihin ni Mitchell kay Eric na naruroon siya, ngunit nakalimutan niya na si Mitchell ay kanang tao ni Eric, kaya paano siya makinig sa kanyang mga order. Tumayo siya doon dumbstruck. Ang kanyang mga mata ay biglang namula. Ingrid, nakikita ko na wala ka nang natutunan sa iyong oras sa lipunan. Natuto ka ring magsinungaling, upang maaari kang bumalik at magpatuloy na gawin ang iyong mga benta. Nabigla si Ingrid at nagmadali, umiiyak habang tinitingnan niya si Eric. Kapatid, hindi ako makatayo upang makita si Clayton Sloan na nakawin si Nicole. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko kay Lolo tungkol dito. Si Nicole ay sa iyo, at talagang gusto ko kayong dalawa na magkasama. Hindi ko nais na i-drug si Nicole. Kapag ang netizens sinira siya, nagupahan pa ako ng ilang mga mandirigma sa keyboard upang magsalita para kay Nicole. Kinuha pa ni Ingrid ang kanyang telepono at natagpuan ang mga talaan ng transaksyon at mga tala sa chat. Tunay na lahat sila ng mga kahilingan para sa mga tao na magsabi ng mas maraming magagandang bagay para kay Nicole. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata at tahimik na sandali habang si Ingrid ay sumigaw ng malungkot. Iniwan ni nanay ang bansa, at wala rito si tatay. Mayroon ka lang kapatid at lolo ngayon. Mangyaring huwag mo akong itaboy. Kapatid, mali ako. Maaari akong humingi ng tawad kay Nicole. Maaari akong lumuhad. Sinabi ni Ingrid sa pagitan ng mga hikbi. Bumalik siya ng 2 hakbang. Ako ay lumuhad ngayon. Pagkatapos nito, lumingon si Ingrid at tumakbo, natatakot na sasabihin sa kanya ni Eric na mawala. Nagatubiling ang butler sa gilid. Pangulo. Itinaas ni Eric ang kanyang madilim na mga mata na napuno ng malamig na hangarin. Mula ngayon, ang Old Master Ferguson at Ingrid ay hindi maaaring gumawa ng isang hakbang sa labas ng villa. Magkakaroon ako ng isang tao na magdadala ng kontrata araw-araw hanggang sa aysay niya ito. Malamig at walang awa ito ang tunay na Eric Ferguson. Lumabas si Eric sa pintuan. Bumantong hininga ang butler, at ang mga bodyguard na nasa tungkulin ay agad na pinarami ng maraming mga fold. Sa Memorial Hall, narinig ni Ingrid ang pag-iwan ng sasakyan ni Eric bago siya nagbuntong hininga at umupo sa gilid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ito. Sa kabutihang palad, kapag sila ay nagtalo sa itaas na palapag, si Ingrid ay sapat na matalino upang umarkila ng mga mandirigma ng keyboard, na iniwan siya ng ilang silid para sa mapaglalangan. Kung hindi, siya ay masipa ng matagal. Ang pag-scroll sa chatlog ay katibayan ng Ingrid na umarkila sa mga tao upang paninirang puri ni Nicole. Ang kotse ni Eric ay sumulpot sa kalsada. Ang walang laman na kalsada ay mukhang medyo malabo. Ang mga ilaw sa kalye ay nag-iilaw sa kalsada sa isang maayos na linya. Ang kanyang sasakyan ay mukhang malungkot. Binuksan ni Eric ang mga bintana ng kotse, kaya ang lamig ay patuloy na tinusok ang kanyang balat. Inalis na niya ang mga paksa ng trending dahil hindi siya maaaring umupo nang makita niya na ang pangalawang alon ng bagay na ito ay nagpahiwatig kay Nicole. Matapos ang pagsisiyasat, ito ay naging lahat ng mga arrow ay itinuturo sa kanya. Sa wakas, ang pangunguna ay naglalayong sa Old Master Ferguson, kaya kinailangan ni Eric na putulin ang kapangyarihan ng Old Master Ferguson. Kung hindi man, ang Old Master Ferguson ay talagang makakasakit kay Nicole sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, huli na para sa mga panghihinayang. Kumusta naman ngayon? Hindi sinagot ni Nicole ang alinman sa kanyang mga tawag sa telepono. Marahil ay alam na niya ang lahat. Sa kanyang puso, dapat na kinasusuklaman ni Nicole siya ngayon, isang kasuklam-suklam na walang kahihiyan, at maliit na bastos. Dapat naisip niya na si Eric ay wanted upang lumikha ng isang rift ay kinaladkad siya sa pagitan niya at ni Clayton at maging ang proseso. Ang uri ng pangamba sa kanyang puso ay walang katumbas na malakas. Nagpanik si Eric. Huminto ang kanyang sasakyan sa pasukan ng ospital kung nasaan si Nicole.
Maraming tao ang nagdadala ng mga kamera at ilaw, na nakapaligid sa pasukan. Lahat sila ay mga mamamahayag. Naiinis si Eric kaya tinawag niya si Mitchell. May isang taong magpupuksa ang mga mamamahayag sa harap ng ospital. Tumahimik sandali si Mitchell. Mr. Ferguson, nakatanggap ako ng balita na si Miss Stanton ay pinalabas mula sa ospital. Kabanata 778. Tapos na ito sa pagitan nila. Itinambay ni Eric ang telepono. Sinimulan niya ang kotse at sumakay sa direksyon ng Stanton Mansion. Mabilis siyang nagmaneho. Hindi niya alam kung gaano katagal ito mula nang maramdaman niya ang kasiyahan na ito. Ang kanyang dugo ay bumagsak. Nang tumigil ang kanyang sasakyan sa pasukan ng mansyon ng Stanton, nadama ng malamig ni Eric at isang maliit na pag-aalangan. Kinuha niya ang telepono at nadial muli ang numero ni Nicole. Naka-off na ang telepono niya. Malakas na binugbog ni Eric ang kanyang kamao sa manibela. Ang matalim na hunk ay pinutol sa tahimik na kalangitan ng gabi. Nabigla din nito ang mga tao sa mansyon ng Stanton. Malapit nang magpahinga ang butler. Nang marinig niya ang tunog, umiwas siya sa takot at bumangon upang tumingin sa footage ng pagsubaybay sa pintuan. Nakita niya ang pamilyar na sasakyan. Ito ay si Eric Ferguson. Ang butler ay hindi naglakas loob na mag-atubiling at pumunta upang kumatok sa pintuan ni Nicole. Kung hindi tumugon si Nicole, maaari lamang niyang maghintay si Eric sa labas. Sa huling oras na ito, gising pa rin si Nicole. Binuksan ni Tigger ang pintuan para sa kanya, maligaya ang pag-iwas sa buntot nito. Pumasok ang butler. Miss, dumating si Mr. Ferguson sa pintuan. Malamig na sumingit si Nicole. Huwag kang mag-abala. Huwag mo siyang pasukin mula ngayon. Malinaw na nakikita niya kung gaano kasuklam-suklam at walang kahihiyan ang taong ito. Sa ibabaw, si Eric ay nakakagulat at nakakaimpluwensya, ngunit siya ay masyadong maliit. Hindi talaga matiis ni Nicole ang galit mula sa insidente ngayon. Hindi siya nakakaramdam ng paumanhin kay Clayton. Naramdaman lamang niya na ang mga pamamaraan ni Eric ay masyadong underhanded. Nakuha ng butler ang salita at sumagot, "Oo, miss. Magpahinga ng maaga." Matapos sabihin iyon, umatras siya. Ang mansyon ng Stanton ay tahimik, na parang hindi nila alam ang pagdating ni Eric. Sa una, nag-aalala si Eric na ang hunk ay nagising sa kanila, ngunit hindi nakakakita ng paggalaw sa bahay, hindi niya alam kung nasisiyahan o nabigo. Si Eric ay nasa pintuan, napakalapit kay Nicole, ngunit naramdaman niya ang malayo sa kanya. Sa mahaba, malamig na katahimikan ng gabi, bigla niyang naramdaman na nasa pagitan nila ito. Isang kalungkutan ang lumitaw mula sa ilalim ng kanyang puso. Nakaramdam ito ng astringent at mapait. Hindi natulog si Eric sa buong gabi. Ang tuod sa kanyang mukha ay gumawa sa kanya ng isang maliit na pagkabagot. Binuksan ang mga pintuan sa mansyon ng Stanton, at dahan-daang pinalayas ang kotse sa loob. Umalis ang sasakyan ng hindi tumitigil na parang hindi nila nakita ang kotse ni Eric. Ito ang saloobin ng pamilyang Stanton sa sandaling ito. Bigla, naramdaman ni Eric na mapagpakumbaba. Siya ang pangulo ng Ferguson Corporation at maaaring magkaroon ng anumang nais niya, ngunit narito siya na sinusubukan na makakuha ng pagkilala mula sa kanyang asawa. Kung lumabas ang salita, nagtaka siya kung paano tatawa siya ng iba. Gayunpaman, ayaw ni Eric na umalis. Nag-aalala siya para sa isang pabor at nag-aalala na mawala siya sa kanya. Ang maisip niya sa sandaling iyon ay kung ngumiti lang si Nicole sa kanya, kusang ibibigay niya ang kanyang buhay sa kanya. Mabilis na lumipas ang umaga. Sa isang sulyap ng isang mata, ito ay 9:00 ng umaga. Hindi siya mahahanap ng kawani ni Eric kahit saan, kaya tinawag nila siya. Pangulo, mayroong isang pulong sa umaga na naka-schedule. Ang driver ay nagpunta sa Imperial Gardens ngunit hindi ka nakita. Maginhawa ka ba na dumalo ka? Alam ni Mitchell na ang kalooban ni Eric ay hindi magiging mabuti. Gayunpaman, si Mitchell ay hindi naglakas loob na magkaroon ng isang bakas ng kapabayaan sa mga bagay sa trabaho. Ang mga mata ni Eric ay dugo at mapurol habang tinitingnan niya ang mansyon ng Stanton. Kanselahin ang pagpupulong sa umaga. Maliban kung mayroong isang bagay na mahalaga, huwag mo akong hanapin. Pagkatapos nito, pinatong ni Eric ang telepono. Naisip ni Mitchell sa kanyang sarili, aling item ang hindi mahalaga. Naghintay lang sa labas si Eric.
Ang butler ay hindi lumabas upang palayasin siya, at hindi rin siya makakapasok. Nagising si Nicole na nakakapreskong na refresh. Siya rin ay nasa kalagayan na gumawa ng isang maskara, pagkatapos ay nababagay ang mode ng kanyang wheelchair upang sumandal ng bahagya habang hinihintay niya na magagahan si Kai. Nagkaroon ng appointment si Floyd upang lumabas sa pangingisda, ngunit nang marinig niya na si Eric ay nasa pintuan, agad siyang nawala ang mood na lumabas. Kaya, maaari lamang siyang pumunta sa lawa sa likuran upang manghuli ang ilang mga homegrown na isda. Ang tanging tao sa mesa ay sina Kai at Nicole. Si Nicole ay may isang mahusay na gana sa pagkain at yumuko ang kanyang ulo upang kumain ng may gusto. Medyo nagulat si Kai nang marinig ang mga salita ng butler. Ang anak na iyon ng isang aso ay talagang naghintay buong gabi. Kabanata 779. Ay crush ko sila. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang kanyang pangatlong kapatid na lalaki ay napakaunakful at palaging nagpapalaki ng mga hindi naaangkop na tao sa mga hindi naaangkop na oras. Natanggal ba ang trending topic? Si Nicole ang pinakamagaling magpalat ng topic. Tumango si Kai at excited na sinabi sa kanya ang pinakabagong sitwasyon. Inalis ito ng 2 oras na mas maaga kaysa sa oras na sinabi ni Clayton. Wala kahit isang bakas na natitira. Naboard ang account ng babae. Nag-iwan siya ng artikulo sa paglilinaw na nagsasabing binayaran siya para ilantad ito. Hindi sila pamilyar ni Clayton sa bawat isa at iba pa. Nag-intern lang siya sa investment bank kung saan nagtatrabaho si Clayton. Ngumisi si Nicole. Naghahanap siya ng gulo. Nagtaas ng kilay si Kai. The tides turned online. Lahat ay pinapagalitan ang babaeng ito dahil sa paggamit ng kanilang simpatiya, ngunit medyo kakaibang lalaki si Clayton. Paano kaya? Naguguluhan si Nicole. Natawa naman si Kai. Generally, with these kinds of rumors, the victim would send a lawyer's letter as a warning. Pagkatapos mag-sorry, mawawala na lang. After this woman apologized, Clayton took her apology article and handed it to police so that she can be inaresto na may malinaw na ebidensya. Hinayla ni Nicole ang gilid ng labi niya. Well, sayang ang hindi paggamit ng ganoong magandang ebidensya. Totoo iyan, maliban na lang na sinubukang tumakas ng babae magdamag. Nahuli siya ng pulis sa airport. Sayang at hindi natin nakita ang eksenang iyon. Labis na panghihinayang ang naramdaman ni Kai sa pagkawala nito sa nakakaaliw na eksena. Walang pakialam si Nicole. Natuwa lang siya na naresolba na ito. Mayroon bang anumang kaguluhan sa stock ng Stanton Corporation? Nako, dahil hinuli niya ang rumor monger, natural na nawala lahat ng akusasyon sa iyo. Sa ngayon, heartbroken lang ang nararamdaman ng mga netizens para sa iyo, kaya tumaas ang stock ng company natin in a stable trend. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Namuo ang nag-aalala niyang puso. Mabuti naman. Hanggat hindi nakakasagabal sa pagkakakitaan ko, magiging maayos ang lahat. Ibinaba ni Nicole ang tinidor at sinabing, busog na ako. Bibigyan ko ng kali si Grant. Kumunot ang noo ni Kai at ininom ang natitirang gatas niya, naguguluhan. Sinabi ni Grant na mag-focus ka na lang sa pagpapagaling. Mag-iwan ng trabaho. Tumalikod si Nicole at nagpakawala ng malamig na tawa. I'm making my counterattack. I crush ko sila. Sinabi niya, sila, hindi lamang si Eric Ferguson lamang. Kinagat ni Kai ang kanyang labi. Kinakabahan siya ngunit walang sinabi. Walang dapat manggulo sa mga babae. Ito talaga ang katotohanan. Natagpuan ni Nicole ang kanyang telepono, pumasok sa pag-aaral, at nagkaroon ng kalahating oras na pakikipag-usap kay Grant. Paglabas niya, todong ngiti siya, parang nasa unahan ang tagumpay. Pagkatapos, nang hindi dumaan kina Kai at Dominic, nakipag-ugnayan si Nicole sa platform ng media at kinuha ang numero ng telepono ng isang tao. Si Nicole ay nag-dial ng numero, at ang isa pang tao ay kinuha na may antok at paos na boses. Sino ta? Ngumisi si Nicole. Malumanay ang boses niya habang sinasabi, hello, ikaw ba si Dr. No-All? I'm Nicole Stanton, CEO ng Stanton Corporation. Natahimik ng ilang minuto ang kabilang party na parang gulat na gulat. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya ng personal ni Nicole. Agad siyang natauhan. Ikaw. Si Dr. No-All ang numero 1 anti-fan ni Nicole.
Kinuha niya ang pera ng ibang tao para magkalat ng masasamang tsismis tungkol kay Nicole na napakabagsik. Siya ang gumawa ng lahat, mula sa pagiging mistress ni Nicole hanggang sa panloloko at iba pang tsismis. Nadamay si Dr. No-All na nagkasala dahil marami siyang mga kasamahan na inaresto dahil sa paninirang puri. Masyadong mapang-akit ang perang binigay ng kanyang amo. Tumawa si Nicole. Huwag kang kabahan. Kung gusto kong tumawag ng pulis, hindi na kita personal na kontekan. May maliit na bagay na kailangan ko ng tulong mo. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng 10 beses ng komisyon. Ipakilala din kita sa Wave Media para magtrabaho. Kabanata 780. Nahulog. Napaka-thoughtful ni Nicole sa kanyang pag-aayos. Kahit na ang anti-fan na iyon ay hindi na makapagtrabaho sa kanyang industriya dahil siya ay nagtaksil sa kanyang amo pagkatapos kunin ang pera, maaari pa rin siyang magtrabaho sa isang katulad na industriya. Ang Wave Media ay ang pinakasikat na platform ng tagalikha ng nilalaman sa industriya. Ito rin ang media platform kung saan siya pinakaaktibo online. Hindi pinangarap ng isang wildlife vlogger na tulad niya na makukuha niya ang pagkakataong ito. Nag-alinlangan ang lalaki at pinigilan ang sarili na maengganyo ng napakalaking hiwa ng pay na nahulog mula sa langit. Papaano kung nagsinungaling ka sa akin? Tumawa si Nicole. Nasa bahay ka diba? In 5 minutes, ihahatid na sa bahay mo ang employment contract ng Wave Media. Kung hindi ka pa rin naniniwala, pwede akong magpagawa ng isang abogado ng kontrata. Binabayaran kita para sa trabaho na ginagawa mo para sa akin, kaya hindi kita papanagutan sa paninirang puri sa akin dati. Sa halagang ito, kailangan ko pa bang magsinungaling sa iyo? Para sa iba, ito ay isang malaking halaga ng pera na bumabagsak mula sa langit. Gayunpaman, sa mga taong tulad ni Nicole, ang halagang ito ay kaunting pagbabago lamang na naibuhos mula sa mga bitik ng kanyang mga daliri. Bakit kailangan niya itong tawagan ng personal para magsinungaling sa kanya? Hindi gaanong nagdalawang isip ang lalaki. Okay, pumayag ako. Ngumiti si Nicole at malumanay na nagsalita. Salamat. Maaari kang magdagdag sa akin sa app at mangyaring padalhan ako ng kopya nito. Gusto kong itago ito. Pagkatapos noon ay masiglang nagpaalam si Nicole. Hindi na kaimik si Dr. No-All. Hindi pa siya naging ganoon ka-excited sa buhay niya. Parang bukal na tubig ang kinakausap ng babaeng siniraan niya. Wala siyang kahit katiting na init ng ulo o galit. Ang kanyang pagpapaubaya ay nagdulot din sa kanya ng walang pasubali na pagtitiwala sa kanya. Nakaramdam ng hiya ang lalaki sa kanyang ginawa. Kaagad, idinagdag niya si Nicole sa isang app at ipinadala sa kanya ang gusto niya. Samantala, gumawa din siya ng isang napaka-nagsisisi na mensahe ng paghingi ng tawad. Mahal na Miss Stanton. Salamat sa pagbibigay mo ng isa pang pagkakataon. Bumawi ako sa mga pagkakamali ko noon. Mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon akong magagawa para sa iyo. Shy. Sagot ni Nicole, salamat. Sinabi ng mayordomo kay Nicole na hindi pa rin umaalis si Eric. Ha? Hinihintay ba niya na palayasin ko siya ng personal? Ayokong makita siya. Napaisip si Nicole. Pinilit ni Kay na kaladkarin si Nicole palabas para maarawan at itinulak siya sa looban para amuyin ang mga bulaklak. Walang imak na tumingin sa kanya si Nicole. Umupo si Kay sa swing, sobrang saya at relaxed. Halatang kulang lang siya ng kausap. Nakakainis si Kay. Napaisip si Nicole. Gayunpaman, talagang napakasariwa ng hangin sa labas. Mayroong ilang mga puno ng plum sa looban na namumulaklak ng maganda, kaya ang halimuyak ay napakakalma at kaaya-aya. Nagtaas ng mata si Nicole at pumikit. Tamang-tama ang panahon. Lil-En, gusto mo bang umakyat at maglaro sa swing? I can carry you up here. Nilaybot ni Nicole ang mga mata sa kanya. How childish. Hindi, gusto kong pumunta sa harap para tingnan ito. With that, pinindot ni Nicole ang isang button. Kusang gumalaw ang wheelchair. Umatras ito at umikot, pagkatapos ay umusad, lahat sa isang iglap. Ang landas sa harap niya ay isang maliit na kalsadang grabo na sementado ng mga cobblestones, na kadalasan ay walang pakiramdam. Gayunpaman, sa isang wheelchair, ito ay medyo hindi maginhawa. Medyo na-distract si Nicole sa mga umbok. Bagamat hindi niya kailangang gumamit ng sariling lakas, hindi ito maginhawa. Umulan kagabi,
At ang mga bato ay natatakpan pa rin ng tubig-ulan, na hindi madaling sumangga sa taglamig at medyo nagyayelo. Medyo madulas ang daan kaya naman sobrang ingat si Nicole. Biglang sumabit ang gulong ng kanyang wheelchair. Pinindot niya ang button para bumilis, ngunit hindi ito gumagalaw. Abala sa harapan ang mayordomo at ang mga kasambahay kaya naman hindi siya napansin ng mga ito. Biglang gumalaw yung wheelchair. Lumipat si Nicole. Bago pa siya makaupo, naramdaman niya ang pagbagsak ng wheelchair sa gilid. Hindi niya makontrol ang kanyang balanse. Nabigla si Nicole nang tumagilid pababa ang kanyang katawan gamit ang wheelchair.